Sa kabilang banda, si Gabriel. Narinig ko lahat, mula umpisa hanggang matapos, ang masasabi ko lang. I'm a dead man. Sa unti-unting pagbabalik ng kanyang alaala, ang pagsasabi sa kanya ng katotohanan ang magiging pinakamahusay na solusyon. Bago pa bumukas ang pinto ng kwarto ni Beatrix, at may makadiscover kung ano ang pinagkakaabalahan ko, mabilis akong umatras pabalik sa privacy ng kwarto ko, at kinaladkad ang mga lumubog kong espiritu sa likod ko. Kakausapin ko na sana siya, sinabi ko sa sarili ko na pag-aanin ang kasalanan ko, ngunit nang ang paksa ng kanyang mga alaala ay dumating, ang pakikinig ay ang tanging pagpipilian ko upang makakuha ng mas mahalagang impormasyon. Nakahinga ko ng maluwag na makabalik sa privacy ng kwarto ko, huminga ko ng malalim at isinara ang pinto sa likod ng walang kahit katiting na ingay. Malungkot na pag-iisa ang sumalubong sa akin sa loob ng aking madilim na kapangyarihan. Tanging ang mahinang pagkislap ng lampshade ay tumutulong sa pag-iilaw sa silid, na naghahagos sa mga hindi maabot na sulok na may napakalaking anino. I'm a dead man. Ang mga salita ay paulit-ulit na umalangaw sa aking ulo, pinahihirapan ang aking kaluluwang pinahirapan na. Nadulas ako sa balcony na may maliwanag na buwan na hawak ang malamig na riles hanggang sa pumuti ang aking mga buko. Galit sa akin ngayon si Beatrix. Nasa kanya ang lahat ng dahilan. Kahit papaano ay pinuspos ako ng kaisipan ng hindi mabata na dalamhati. Ang pag-iisip na aalis siya, isama si Faith Viena, pinahihirapan ako ng walang katapusan. May posibilidad na gagawin niya iyon pagkatapos niyang malaman kung paano ko inilihim sa kanya ang katotohanan. I was just trying to protect her. Pero nagdududa ako kung pahalagahan niya ako para doon. Kung ako ang nasa kalagayan niya ay malamang sasabog ako na parang bulkan. Gusto kong suntukin ang pader, higit pa, gusto kong suntukin ang sarili ko dahil sa paggawa ng gulo na ito. Kasalanan ko lahat pero sino ba ang masisisi sa gusto kong makasama siya? Siya lang ang meron ako ngayon. Isinuko ko ang lahat dahil sa kanya, at wala man lang bahid ng panghihinayang ang nararamdaman ko, pero kung siya ang mawawala sa akin, mamamatay ako sa kalungkutan. Kahit kailan hindi ko ginusto ang kahit sino gaya ng gusto ko sa kanya. Oh God help me, I love her too much. I love Beatrix, or Monica Phoenix, whatever her name is. Siya lang ang babaeng nagparamdam sa akin ng tunay na kahulugan ng pag-ibig. She was selfless, a brave woman who gives her love without doubts, without reservation. Ngunit anuman ang pagmamahal na naramdaman niya para sa akin ay walang alinlangang naglaho, sa kamakailang natuklasan pagkatapos niyang matanto na ako ang ex-husband na walang awang iniwan siya, at iniwan siyang buntis ng isang anak. Kung anuman ang nararamdaman niya para sa akin kung mayroon man, napalitan na ito ng puot, pagkamuhi, pagkasuklam, at kawalan ng tiwala. Hinding-hindi na niya ako titingnan sa parehong paraan. Naging good for nothing lang akong halimaw sa harap ng mga mata niya. Kung dumating man ang isang araw na hindi ko siya makakasama, mas gugustuhin kong mamatay ng mabilis kaysa gugulin ang natitirang bahagi ng aking buhay na wala siya. Hindi ko na maibabalik ang nagawa ko. Hindi ko kayang burahin ang mga pagkakamaling nagawa ko. And the saddest thing about my regret, Beatrix will never forgive me and I will never forget. Mamamatay ka bilang matanda at malungkot na lalaki, Gabriel Carter, at kasalanan mo ang lahat. You deserve what you've got. The devil taunted inside my head. Hell yeah, he was right. I deserved it all. Sinuklay ko ang aking mga daliri sa aking buhok. Nalipat ang tingin ko sa maputlang liwanag ng buwan na napapaligiran ng madilim na ulap. Gaano kalungkot ang buwan ngayong gabi, walang maliwanag na mga bituin na magpapasaya at masigla sa dilim. Para akong buwan, walang pag-asa, at nababalot ng madilim na mga anino. Bumukas ang pinto sa kaliwang bahagi ng balcony, bumungad sa labas ang liwanag mula sa loob ng lumitaw ang isang figurang nakasuot ng malinis na puting damit panggabi. Dahil sa manipis na damit, kitang-kita ng liwanag ng buwan ang kanyang perpektong curve. Ang kanyang napakahabang buhok ay nakalugay sa kanyang mga balikat, sa isang walang katapusang cascade ng napakasarap na talon. Napabuntong hininga ako sa aking lalamunan sa kanyang mga mata ng phoenix na sumalubong sa akin. Beatrix, halos hindi nakatakas sa nanginginig kong labi ang mahinang binigkas na mga salita. Nanlamig ang kanyang anyo sa ilalim ng nakasaradong pinto, nanigas ang kanyang mga balikat, tumigil sa paggalaw ang kanyang mga paa na parang paralisado. Isang kawalang hangganang lumipas bago siya tuluyang nakabawi, at dahan-dahang lumipat sa direksyon ko na may galit na energy na sumisigaw sa kanyang aura. Ipinikit ko ang aking mga mata, inihanda ang aking sarili para sa paghaharap. Binilang ko ang mga yabag niya at nang wala na akong marinig ay bumukas ang mga mata ko. Napabuntong hininga ko nang mapansin kong sobrang lapit niya sa akin kaya ang matamis niyang natural na amoy na may halong sabon ay pumasok sa butas ng ilong ko. Please, let me explain everything, Beatrix. Isang sampal. Iyon ay para sa pagtatago sa akin ng katotohanan, Gabriel. Isang sampal ulit. At iyon ay para sa pagtrato sa akin na parang tanga.
Biglang pumasok ang sampal, nag-iwan ng mga pulang bakas sa magkabilang pisngi ko bago pa man ako makabawi. Namamanhid ang bugbog na balat sa sakit. Hindi man lang ako kumibo, naghihintay ng isa pang masakit na suntok na hindi dumating. Marahil higit pa sa isang sampal ang nararapat sa akin. I deserve to be kicked in the crotch or pushed off from the balcony, dahil sa pag-iingat sa katotohanang walang dudang nararapat niyang malaman. Dahil narinig mo ang lahat sa pamamagitan ng pakikinig sa aking silid, sabihin mo sa akin na ang lahat ay kasinungalingan. Tell me, tumaas ng ilang octaves ang tono niya. Tumugos ang mapang-akit niyang mga mata sa mata ko, dahilan para saglit akong naparalisa sa pwesto ko. Mahina ngunit malamig ang kanyang pagsasalita, ngunit ito ay isang sandata na sapat na nakamamatay upang marahas na hiwain ang aking puso. Walang alinlangan na natuklasan ni Beatrix na tinitiktikan ko siya kanina. Halata sa mga paraan ng pagsasalita niya na hindi niya hinayaang lumipas ang insidente. Nanginginig siya sa galit. Kung nakakamatay lang ang tingin ay naging malamig na ako, walang buhay na bangkay, ilang sandali ang nakalipas. Natatakot ako sa paghaharap na ito. At ang katotohanang hindi ko siya nakitang ganito kagalit noon, ay naging triple sa aking takot. Hindi magandang senyales ang reaksyon niya. Para siyang aktibong bulkan na nagpapakita ng mga unang senyales ng isang mapanganib na pagsabog. Lumapit ako, hinawakan ko ang mga braso niya pero inalis niya ang mga kamay ko na parang naiinis sa pagkakahawak ko. Gumawa siya ng isang solong pagbawi ng hakbang pagkatapos ay pinandilatan ako hindi maisip na galit. Don't you dare touch me. Pananakot niyang ungol. Patuloy niya akong tinitigan ng tingin na maaaring nagyelo sa kailaliman ng underworld at maaaring magkaroon ng natunaw ang mga glacier ng Antarctica sa kanilang intensity. She didn't simply hate me, it's an understatement. Kinasusuklaman ni Beatrix ang aking buhay. Ang makita ang kanyang tingin sa akin na may labis na paghamak ay isang gawa ng malupit na parusa na hindi matutumbasan ng kahit anong pisikal na sakit. Ang pagkuha ng private investigator ay magpapatunay na isang kabuuang pag-aaksaya ng oras. Kailangan kong tapusin ito, once and for all. Beatrix, ako ang iyong ex-husband. Nagtataka ako kung paano ko nagawang sabihin ang mga salita ng hindi naputol. Ang marahas na reaksyon na kalahating inaasahan kong sasambulat niya ay hindi dumating. Sa halip, ang kanyang mukha ay napalitan ng dalamhati, at isang luha ang tumulo sa kanyang mga pisngi. Bakit mo inilihim sa akin ang lahat, Gabriel? Bakit? Umiling siya, basang-basa na ang kanyang namumulang pisngi sa luha. Bumigay ang kanyang mga paa, at bumagsak sa sahig ng balcony na parang naubos ang lahat ng kanyang lakas sa paghaharap. Sinisikap kong protektahan ka, Beatrix. Ang sahig ay matigas at malamig sa aking tuhod, ngunit ito ang pinakamaliit sa aking pag-aalala. Kahit gaano pa ako katagal lumuhod sa harap niya ay hindi iyon magbabago. Nandidiri siya sa akin. Walang kahit anong salita ang magpapatawad sa katangahan ko. I saw how happy you are. You've never been so cheerful before the way I've seen you now. Magiging tanga ako para sirain ang ngiti sa labi mo sa pagsasabi sa'yo ng totoo. How could you be so cruel, Gabriel? Do you think I would preferred with lies because I'm happy? Napapikit siya ng mariin na para bang nasasaktan siya. Nang muli niyang buksan ang mga iyon ay malayang tumulo ang mga luha sa kanyang namumula na pisngi. At nang nagpatuloy siya sa pagsasalita ay halos isang bulong lang ang naririnig ko. Naisip mo na ba na hindi mabilang na beses akong nagpuyat sa gabi habang iniisip kung sino ba talaga ako at kung ano ang nangyari sa akin? Wala kang ideya kung gaano karaming mga tanong na hindi masasagot ang nagpahirap sa akin ng paulit-ulit. Paulit-ulit na tinutusok ng kanyang bilugan na kamao ang aking mga balikat. Hindi ko naprotektahan ang sarili ko sa suntok. Sa halip, hinayaan ko siyang bugbugin ako hanggang sa makakaya niya hanggang sa ibuhos niya ang buong puso niya. Ito lang ang paraan para mabawasan ang bigat ng dibdib niya. Ang kanyang mahinang tortured na hikbi ay parang mga asidong nag-aapoy sa aking puso. Nang mawala ang kanyang lakas, maluwag na bumagsak ang kanyang mga braso sa kanyang tagiliran, hinawakan ko ang kanyang mga kamay bago sila tuluyang umabot sa lupa, at hinila siya sa aking mga bisig, niyakap siya ng mahigpit hanggang sa wala mga demonyo, at mga bangungot, at mga kontrabida ay maaaring agawin siya palayo sa akin. Hindi niya ako itinulak palayo, o gusto niya ngunit wala na siyang lakas para gawin iyon. Nanatili siya sa aking mga bisig ng matagal hanggang sa humupa ang hikbi niya. Ang kanyang katawan ay mainit at malambot at perpektong hinulma sa aking mga bisig na parang siya ay nabibilang doon. A sense of possessiveness hit me hard, halos ayaw ko na siyang pakawalan. Sabihin mo sa akin ang totoo. Ikaw ba ang ama ni Faith Viena? Huminga muna ako ng malalim bago sumagot. Walang duda sa isip ko, Beatrix. Ako ang ama ni Faith Viena. Sagot ko na sigurado na kailangan ko ng hangin para makahinga. Tumayo ako. Inabot ang palad ko at tulungan siyang bumangon hanggang sa makatayo na siya. Lumapit siya sa riles at hinawakan ito hanggang sa mamutla ang mga daliri niya sa pagod. Nakayuko siya kaya natakot ako na baka tumalon siya sa balcony. Sabihin mo sa akin, Gabriel. Anong nangyari sa atin?
Sa kabilang banda, si Beatrix. I just want to let you know before I start to explain the truth, that you'd been the very best wife to me. Kung ano man ang nangyari sa nakaraan, ito ay ganap na kasalanan. Malumanay siyang nagsalita, medyo nanginginig ang tono niya. Sumama ang sakit at panghihinayang sa kanyang napakagandang asol na mga mata. Nabasag ang malambot at marupok kong puso sa 1,000,000 piraso nang makitang kumikinang ang kanyang mga mata sa mga luha. Ang kanyang maningning na mga mata ay hindi kailanman humiwalay sa akin sa takot na mawala ako sa kanyang paningin, kung maglakas loob siyang umiwas kahit 1 segundo. Dumausdas ang mainit niyang mga daliri sa aking mga braso, at hinawakan pa rin ako sakaling sinubukan kong tumakas. Ipinikit ko ang aking mga mata saglit, at nagtawag ng sapat na lakas ng loob upang harapin ang lahat ng kanyang sasabihin. Alam na kapag natapos na ang gabing ito, hindi na magiging pareho ang aming buhay. Ang liwanag ng buwan ay sumilay sa kanyang makapigil hiningang gwapong mukha. Ang hindi malilimutang mukha na iyon ay nagmumulto sa aking mga panaginip ng hindi mabilang na beses. Noong una ko siyang nakilala, alam kong may something sa kanya na kailangan kong malaman, mukhang hindi ako nagkamali. Lumakas ang katahimikan sa pagitan namin at ang tensyon. Ang tanging naririnig ko lang ay ang lakas ng tibok ng puso ko sa loob ng dibdib ko. Nagulat ako nang hindi niya narinig kung gaano kalakas ang pintig ng puso ko sa loob ng ribcage ko. Just tell me everything, Gabriel. Start from the very first time we meet. Sabi ko, binasag ang katahimikan na umiikot sa amin. Humiwalay ako sa kanya na para bang sinunog niya ang balat ko, at nagmadaling pumunta sa malapit na bench para alalayan ang nanginginig kong mga binti na malapit ng bumagsak. Ang eleganteng bakal na bench ang nagbigay ng suportang kailangan ko pagkatapos kong maupo. Ang bilis ng tibok ng puso ko na akala ko'y bumagal ay hindi pala. Patuloy ang kabog sa dibdib ko habang hinihintay kong ihulog niya ang lahat na parang explosive bomb. Medyo hindi gumalaw si Gabriel kahit naiinip ko na siyang titigan. Pinagmamasdan niya lang ako ng halos nakapikit ang malayong mga mata na para bang hindi niya ako nakikita. Ito ay ang mga alaala ng nakaraan na kanyang tinitingnan. Nang akala ko ay tatahimik na siya magpakailanman ay huminga siya ng malalim at nagsalita sa pinakamahina niyang tono. Sa isang bar tayo aksidenteng nagkita, Beatrix. Ikaw ang unang lumapit sa akin at humingi ng number ko. Nakangiti ang kanyang mga labi, kumikislap sa kanyang mga mata ang malungkot na saya habang inaalala ang alaala. He then continues, sino ako para pabayaan ang isang magandang babae? Ang sobrang lambing ay namumula sa kanyang pisngi sa init. I wasn't sure if that's actually what happened but I felt he's telling me the truth. Ganun ba ako kadesperado o ano? I swear hindi ko maisip ang sarili ko na magsisimula ng isang matapang na hakbang na tulad niyan para lang makuha ang iyong atensyon. But you did, Beatrix. Buong tapang mong sinabi sa akin na ako ang iyong ideal man. Akala ko lasing ka sa oras na yun. Lasing ba ako? Umiling siya. Hindi, nakakagulat na ang bait mo that time na naisip ko na baka isa kang mental patient na nakatakas mula sa isang mental na institusyon. Siguro, I could say I'm a candidate. I wouldn't talk with a random man if I'm sane in the first place. Well, please continue. Akala ko hindi na tayo magkikita pagkatapos ng insidenteng iyon pero nagkamali ako. Paulit-ulit tayong nagkakabanggaan kahit saan ako pumunta, isang malaking pagkakataon. Tila sinusubukan ng tadhana na panatilihin tayong magkasama sa kabila ng aking pinakamahusay na pagsisikap. Trying to steer clear sa iyo. What made you decide na gusto mo rin ako? Like would be an understatement. I say I fell in love with you and your determination, Beatrix. And I realize how deep my feelings were to you when one of your obsessed, sinubukan kang kidnapin ng mga baliw na manliligaw. And when you refused to let him, may paraan siya kaya nagalit siya at inutusan ang kanyang mga tauhan na patayin ka. Sinubukan mong iligtas ako, mas sinabi ko ang mga salita bilang isang pahayag kaysa isang tanong. Ganyan mo ba nakukuha ang nakamamatay na sugat? Oo, pag-amin niya. Nagkaroon ng panandali ang paghinto, at pagkatapos ng pangyayaring iyon, lalo kang naging desperado na makuha ako. And guess what? After a month of quick recovery I found myself married after you successfully seduced me. Nahuli tayo ng parents mo sa kwarto mo at wala akong ibang choice kundi ang pakasalan kita pagkatapos tinutukan ng baril ng iyong ama ang ulo ko, at kinaumagahan ay ikinasal tayo ng isang judge. Isang nakakatakot na hinga ang kumawala sa aking mga labi. Nabigla pa rin ako sa ideya kung paano kami naging mag-asawa. Umayos ako ng upo at tumingin sa kanya nang walang kahit katiting na bahid ng emosyon sa mukha ko. Nagsisi ka ba na pinakasalan mo ako? Binigkas ko ng malakas ang mga salita bago ko napagtanto ang bigat ng sinabi ko. Kinagat ko ang labi ko, humiliated by my undisciplined behavior. The truth is never akong nagsisi na nakilala kita, Beatrix. Ang pagpapakasal sa iyo ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko sa buong buhay ko. Kung ganoon, anong nangyari, Gabriel? Mahinang sabi ko, hindi napigilan ang pagtulo ng luha sa namumula kong pisngi.
Kung tayo ay halos perpekto, bakit tayo nagkahiwalay? Bakit ang halos perpektong pagsasama ay nauwi sa mabagsik na divorce? Nagkamali ako, Beatrix. Kasalanan ko ang lahat. Nabuntis ka at... And you assume that I cheated on you. Na hindi ikaw ang ama ng anak ko. Pilit kong binitawan ang upuan ko, at galit na tinitigan siya. Kung nakakamatay ang tingin ay namatay siya ilang segundo ang nakalipas. Oo, mahinang sagot niya. Pinahirapan ng hapdi ang kanyang makisig na mukha. Si Vince, pinagdroga ka ng kapatid ko isang gabi, nahuli kita sa kama kasama niya. Naku Gabriel, hindi ko alam kung paano ko kukunin ang lahat ng ito. Sobra na ito, napahikbi ako. Isang imaginary na kutsilyo ang tumusok sa puso ko ng paulit-ulit. Sinuklay ko ang mga palad ko sa buhok ko, sana ay makatulong ito sa pagpapagaan ng aking paghihirap, ito ay hindi. I'm sorry Beatrix. I'm sorry kailangan mong mag-suffer ng ganito. Naluluha ang mga mata ko, ibinalik ko ang ulo ko sa kanya. May nangyari ba sa atin noong gabing iyon? Hinanda ko ang sarili ko para sa kanyang tugon. Ang pag-iisip ng ibang lalaki na hinawakan ako ay sapat na upang ako ay manginig sa takot. Napaniwala ako ni Vince na may nangyari sa inyong dalawa at naniwala ako sa kanya. Masyado siyang nakakumbinsi, pinaniwala niya akong may relasyon kayong dalawa, at ang tanga ko nag-conclusion pagkatapos niyang mag-produce ng pictures, evidence. Sino ba naman ako para hindi maniwala kung nasa harapan ko na ang pruweba? So ginawa namin ni Vince. Umiling ulit siya. No, sagot niya, parang gumaan ang pakiramdam niya. Before I went here in Cordova months ago, I contacted the servant who witnessed what exactly happened that night. She told me the truth, nothing happened between you and Vince that night. I arrived in time to save you. Isang pasanin ang naalis sa aking dibdib. Isang malaking buntong hininga ang pinakawalan ko. I can't bear the thought na nakipag-sex ako sa ibang lalaki na hindi ko asawa. I rather die than cheat. Dapat ay hinarap mo ako sa halip na magdesisyon. Ungol ko sa pagitan ng nagngangalit na mga ngipin. Maaari mong itanong sa akin ang totoo. Walang kabuluhan ang pagtatanong sa iyo. Nakadroga ka. Kinabukasan ay wala ka nang maalala kahit isang bagay. Paano ko mapipiga ang katotohanan mula sa iyo kung hindi mo man lang naaalala ang pinakamaliit na detalye tungkol sa gabing iyon? Malamang naisip mo iyon, ito ay panaginip lamang. Masyadong masakit na tingnan siya. Iniwas ko ang tingin ko sa mapupungay niyang mga mata, at lumakad pasulong at mahigpit na hinawakan ang mga riles bilang suporta hanggang sa pumuti ang aking mga buko. Tama ang sinabi ni Gabriel, mas mabuti nang hindi ko na alam ang totoo dahil sobrang sakit. Pero noon, hindi ako makakatakas dito. Matutuklasan ko ang katotohanan sa lalong madaling panahon. Marahil, mas mabuti ang mga bagay sa ganitong paraan. Then what made you believe na hindi ikaw ang ama ng anak ko? Kinailangan ko ng matinding pagpipigil sa sarili para hindi ako ihagi sa kanya at bugbugin hanggang sa wala na akong lakas. Sabi sa resulta ng paternity test, hindi ako ang ama. Sino ba naman ako para kontrahin ang science, Beatrix? Sumilay ang galit sa kanyang mga mata. Noong una, akala ko galit siya sa akin. Ilang sandali pa ay napagtanto kong galit siya sa sarili niya. Namayani ang katahimikan sa pagitan namin. Walang naglakas loob na magsalita, masyadong nawala sa loob ng aming mga pag-iisip upang makapagsalita. Ako na ang hindi makayanan ang nakakabinging katahimikan na manatili pa, iniangat ko ang ulo ko sa direksyon niya nang umusad siya at huminto sa tabi ko. Si Vince ang nagpeke ng resulta ng DNA. Ang asawa niya ngayon na si Angela, na dati kong sekretarya, ang tumulong sa kanya na gumawa ng pekeng resulta ng DNA. Nabulag ako sa galit na hindi ko namalayan ang pagkakamali ko hanggang sa huli na. Anong nangyari sa anak natin, Gabriel? Nanginginig ang boses ko habang nagsasalita. Nang lumuha ang mga mata niya, alam kong sa sandaling iyon ay ayaw kong marinig ang sagot. Noong gabing akala mo nakikipag-sex ako sa secretary ko sa loob ng kwarto ko, umalis ka ng bahay sa gitna ng gabi para pumunta sa bahay ng iyong mga magulang. Napabuntong hininga siya na para bang nahihirapan siyang magpaliwanag. Nabangga ang kotseng minamaneho mo sa isang truck. Noong gabi ring namatay si Vienna. Masyadong marami ang balita. Nawalan ng lakas ang mga paa ko at bumagsak ako. Isang mainit na agos ng luha ang saganang dumaloy pababa sa pisngi ko. Pero bago pa ako maabutan ng matigas na sahig ay nailigtas ako ni Gabriel sa pagkahulog. Hinawakan niya ang matigas kong katawan habang ako ay umiiyak sa yakap niya. Hindi doon nagtatapos, Beatrix. Maingat niyang sabi, habang pinagmamasdan ang ekspresyon ng mukha ko. Humigpit ang yakap niya sa akin, dinudurog ako sa matitigas na kalamnan ng dibdib niya hanggang sa halos hindi na ako makahinga. He was holding me possessively, fearing na makatakas ako kung may pagkakataon. Bumibigat ang paghinga niya, lumakas ang tibok ng puso niya. Nahihirapan siyang sabihin ang mga susunod na salita sa bibig niya.
Mariin kong ipinikit ang aking mga mata, inihanda ang aking sarili para sa panibagong alon ng nagngangalit na sakit, habang ang mga salita sa wakas ay umusbong ng malaya, na nagparamdam sa akin ng masakit sa katotohanan. Sa araw ng ating 5th wedding anniversary, humingi ako ng divorce. Nabasag ang boses niya nang sabihin niya ang mga huling salita. Akala ko handa na akong harapin ang masakit na katotohanan. Nagkamali ako. Walang makapaghanda sa akin para sa balitang iyon. Ang malupit na katotohanan ay hiniwa sa akin na parang bakal na kutsilyo. Ang pagkawala ng aking daughter ay imposibleng hindi mabata at ang marinig ang lalaking mahal ko na nagsabing tinapos niya ang aming pagsasama ng 5 taon ay hindi kapani-pani walang mahirap paniwalaan. Is there someone else that time, Gabriel? Matapang kong binitawan ang mga salita at itinulak ko siya palayo hanggang sa makawala ako sa mahigpit niyang pagkakahawak. Ang nagsusumamong titig niya ay nakalok sa akin, he looked hesitant na parang natatakot na baka mas masaktan ako sa sagot. Pero duda ako kung may mas masakit pa sa marinig niyang sinabi kung paano nawala ang panganay naming anak. Iyan ay isang uri ng sakit na nag-iiwan ng peklat habang buhay. Oo, pag-amin niya, ang tanging pagpipilian niya ay ang magsabi ng totoo. Gaano man kahirap at nakakasakit ng puso ang katotohanan, dapat nating harapin itong dalawa, ito ay magpapalaya sa ating dalawa. Si Angela ba? Oo, nanghihinayang niyang sagot. Gumalaw ang mga braso niya para hawakan ang mga braso ko. Nang pumiglas ako ay hindi na niya ako muling hinarap. Sa halip, dahan-dahang bumaba ang mga kamay niya sa tagiliran niya. Bumagsak ang kanyang mga balikat. Bakit, Gabriel? Hindi ba ako sapat? Tinapunan ko siya ng isang nakamamatay na sulyap na maaaring hiwa-hiwain siya gamit ang kanilang gilid. Sana'y patay na siya sa sandaling yun, ngunit mas mabuting buhay pa siya. Hindi niya mababayaran ang kanyang mga pagkakamali kung siya ay isang malamig at walang buhay na bangkay. Ang naiisip ko lang ay ang saktan ka that time, the way you hurt me. I want you to feel how painful it is to be cheated. Para sa akin, nakakaganti lang ako. Pero hindi kita niloko, putol ko, pinandilatan siya ng galit. I didn't know the truth that time, I'm so sorry. Napalunok siya ng bukol sa lalamunan bago nagpatuloy. Sumagi ito sa isip ko hindi lang ako ang naghihirap. Siya rin ay emosyonal na pinahirapan tulad ko. Pero that time naisip ko niloko mo ako. I was too desperate to have my revenge to even think. Dagdag niya. This time umiwas siya ng tingin para hindi ko makita ang nangingilid na luha sa gilid ng mga mata niya pero huli na, nakita ko na. How many times did you cheat, Gabriel? Gusto kong marinig ang totoo. Napaatras ako sa takot na abutin niya ulit ako, at pinulupot ang mga braso ko sa ilalim ng dibdib ko para painitin ako laban sa malamig na simoy ng hangin sa gabi. I only cheated once, Beatrix. Believe it or not, and it's with Angela. And that's the greatest mistake I ever made. Hanggang ngayon binabayaran ko ang price. Yung mga babaeng dinala ko sa bahay, hindi ako romantically involved sa kanila. Hire ko lang sila para magalit ka sa pamamagitan ng pagdadala sa kanila sa kwarto ko. Nang matiyak kong humiga ka na sa iyong kama, pinadala ko sila sa bahay. I feel so cheated that I didn't realize I'd been a fool. Fool, that's an understatement, Gabriel. You're a jerk, an asshole, a chauvinist pig, an evil villain, and a selfish moron. Sinabi ko ang mga salita sa isang nakakagulat na kalmado na paraan. Medyo kumalma ang emosyon ko, at mas kalmado na ako kaysa kanina. Nakalimutan mo, a cheating bastard. Dagdag niya nang tumahimik ako. Tumango ako. Oo, ganun din. Lalong bumalot ang katahimikan sa balcony. Inilipat ko ang tingin ko sa madilim na kalangitan, at napansin kong walang bituin ngayong gabi. Tanging ang buwan na may maputlang liwanag ang pinalamutian sa kalangitan at hindi ito sapat para tulungan akong iangat ang aking kalooban. Ang nakapanlulumong kapaligiran ay nagpapalala sa aking kalooban. Ramdam ko ang bigat ng titig niya sa balikat ko, pero hindi ako kumibo para lingunin ang kinatatayuan niya. Ang gusto ko lang ay mahalin ng panandali ang katahimikan habang dahan-dahang hinihigop ang mga sinabi niya sa akin. Napag-isipan ko na ang buhay ay naging hindi patas sa aming dalawa o sa halip ay ang mga tao sa paligid namin na naging lubhang hindi patas. I was too damn young when I met him and he was too damn mature na hindi natuloy ang kasal namin. Katulad ng ilang bigong kasal, kami ay naghiwalay. Maaari kong ipagpatuloy ang pagkamuhi sa kanya ng walang hanggan, ngunit nagdududa ako kung may dudulot ito sa akin. Totoo, sinaktan niya ako at dinurog ang puso ko pero nangyari na ang lahat sa nakaraan ngayon. Hindi ko siya mapapatawad ngayon, ngunit marahil ang oras ay maghihilom ng lahat ng mga sugat at ito ay gagawa ng daan patungo sa pagpapatawad balang araw. Beatrix. Tumawag siya. Nang hindi ako lumingon ay lumapit siya. Please look at me. Bulong niya, maluma na ito na kahit ang pinakamatigas na bato ay kayang tunawin sa masuyong init. Ang malambing niyang tono ay ginawa ko ang sinabi niya. Inilipat ko ang tingin ko sa direksyon niya.
Natagpuan ko ang aking sarili na nakatitig ng diretso sa isang pares ng katangi-tanging asul na mga mata na tila nababasa mismo sa aking kaluluwa sa paraang hindi nagagawa ng iba. Alam kong hinding-hindi mo ako mapapatawad pagkatapos ng katotohanang narinig mo ngayong gabi. Ang kanyang mga daliri ay dumampi sa aking mga braso hanggang sa dumulas ito pababa upang makuha ang aking mga kamay. Nagulat ako nang makita ko ang mga kamay ko na nakapulupot sa kanya na hindi ko naisip na tanggalin. Masyadong nagulat para makapag-react. Ibinaba ni Gabriel ang kanyang mga tuhod sa sahig. Isang gulat na sigaw ang kumawala sa aking mga labi nang hawakan niya ang aking mga daliri at idiniyon sa kanyang malambot at mainit na labi. Napatayo ang mga balahibo sa batok ko dahil sa kilos. Natigil ang aking paghinga. Hindi ako tumigil sa pagmamahal sa iyo, Monica, bumulong siya. Isang luha ang dumausda sa kanyang pisngi. Inabot ako ng malaking halaga ng pagpipigil sa sarili na hindi mahulog sa isang hikbi na nakakasakit ng puso. God knows I never stop love you even for a second. Hanggang ngayon ginagawa ko pa rin. Patuloy kitang mamahalin hanggang sa aking huling hininga. Alam kong wala kang nararamdaman para sa akin. Naiintindihan ko na galit ka sa akin. I deserved it. Pero gusto ko lang ipaalam sa iyo na kung ano man ang nangyari sa nakaraan ay pinagsisihan ko na ang lahat. Sorry sa lahat ng sakit na naidulot ko sa iyo. Humigpit ang mga daliri ni Gabriel sa aking mga daliri habang unti-unting pumatak ang mga luha sa kinis ng kanyang pisngi. Kinagat ko ang ibabang labi ko at napalunok ng bukol sa lalamunan ko habang hinihintay siyang magpatuloy. I know that time will come and you will find the right guy for you. Ngumiti siya pero bahagya itong umabot sa mga mata niya. Medyo nanginginig pa ang labi niya, hindi kita pipigilan dahil wala akong karapatan. Sino ba naman ako para hindi ka payagan na sumaya? At pagdating ng panahon na yun, isa lang ang hiling ko sa iyo. Please huwag na huwag mong ilayo sa akin si Faith Viena. Papatayin ako nito kung gagawin mo. Please allow me more time to spend with her. She's the only one I've got now. Gabriel. Please, gagawin ko ang lahat, wag mo lang siyang ilayo sa akin. Hindi ko siya ilalayo, Gabriel. Please take my word that I will allow you to be her father. Please don't fear, I will never break my promise. Bigla siyang bumangon mula sa pagkakaluhod sa sahig, at hinila ako sa kanyang mga braso. Salamat, bulong niya, hinalikan ang tuktok ng ulo ko. Kinagabihan ng magtiptoed ako pabalik sa aking kwarto ay natutulog na si Faith Viena sa kanyang crib. Nakatulog na rin si Elisa. Nakahandusay siya sa kanang bahagi ng kama, may librong binabasa pa rin sa dibdib niya. Siguradong nakatulog siya habang nagbabasa. Nakapatay na ang chandelier na nakasabit sa kisame. Ang maputlang liwanag mula sa lampshade ang nagbibigay liwanag sa silid. I kissed my daughter goodnight at marahang umakyat sa kama. Nagpapasalamat ako nang hindi gumalaw si Elisa nang tumabi ako sa kanya. Hinila ko ang kumot palapit sa dibdib ko at pumikit ng mariin. Lumipas ang mga minuto ngunit ayaw pumasok ng tulog. Nakahiga ako ng malapad habang nakatitig sa puting kisame. Hindi ko makalimutan kung paano lumuhod si Gabriel sa harapan ko habang nagsusumamo na sana ay ipagpatuloy niya ang pagiging ama kay Faith Viena. Hindi ko makalimutan ang sakit at pighati na kumikinang sa kanyang mga mata. Talagang mahal na mahal niya ang anak namin. Naramdaman ko ito. Nang humingi siya ng tawad, naramdaman ko ang nag-uumapo na sinseridad niya. Natunaw ang pader ng yelo na itinayo ko sa paligid ng puso ko habang nagmamakaawa siya, tumulo ang mga luha sa kanyang pisngi. First time ko siyang nakitang umiyak ng malapitan. Hanggang ngayon ang alaala ng pag-iyak niya ay dinurog ang puso ko sa 1,000,000 piraso. Sa oras na handa na ako, matututo akong patawarin siya sa mga bagay na nagawa niya. Pinunasan ko ang mga luhang dumausdat sa pisngi ko gamit ang mga palad ko. Pumikit ulit ako. This time nakatulog na talaga ako. Makalipas ang 1 linggo. Naagaw ng pansin ko ang malakas na pagtunog ng telepono sa ibabaw ng study table. Napabuntong hininga, ibinaba ko ang reviewer sa ibabaw ng iba pang academic books na tinapos ko mahigit 1 oras na ang nakalipas at inabot ang telepono. Iniwan ko ang aking upuan at pinindot ang answer button pagkatapos maingat na sumulyap sa screen. Papa Alexander's calling. Agad na napawi ang pagkunot ng noo ko. Nagliwanag ang diwa ko. 1 linggo na ang nakalipas simula nung huli kaming nag-usap ni Papa. Namiss ko siya ng husto. Nakakatuwang marinig muli ang boses niya. Kamusta ang interview mo kahapon, Beatrix? Nai-imagine ko si Papa na nakatayo sa terrace na may hawak na telepono, ang mga mata ay gumagala sa ibaba ng hardin. Namiss ko bigla ang Gonzales Mansion, sana nandun ako. It went well, Papa. Masayang sagot ko. Inilibot ng aking tingin ang mga librong maayos na nakaayos sa mga shelves ayon sa pagkakasunod-sunod ng alpabeto. Tinanong ng principal kung kamag-anak ko ba si Clarissa Gonzales. Nagulat siya nang sabihin ko sa kanya ang totoo. Ilang sandali pa siyang nakasagot nang nakarecover siya. Sinabi sa akin ni Mrs. Foster na kamukhang kamukha ko si Lola. Tumawa si Papa, natutuwa siya sa iniisip.
Akala ko sinabi niya sa iyo na pipigain niya ang leeg ko sa susunod na magkita kami. Ang mga salita ay sinabi higit pa sa isang pahayag, kaysa sa isang tanong. Iyon ang sinabi niya, Papa. Sagot ko na nagtataka. Ramdam ko na pinipigilan niyang ngumiti. Close family friend ba si Mrs. Foster, Papa? Hindi ko pa naririnig na binanggit mo siya. Lumapit ako sa floor-to-ceiling na mga bookshelf sa dingding, pinagmasdan ang napakaraming seleksyon ng mga romance books. Isang makapal na bigkis na may asol na langit na gulugod ang nakahuli sa aking naliligaw na mga mata. Nanlaki ang mga mata ko sa gulat nang matawagan ako ng pangalan ng author. Isang magandang libro ng paborito kong author, babasahin ko ito mamaya. Dahil abot kamay ko ito, maingat kong inilabas ang libro at inilagay sa ibabaw ng study table. You'll be reading you later, baby, I thought to myself, patting the book before give my undivided attention to Papa explaining Mrs. Foster is a relative. Mrs. Foster was more than a family friend, Beatrix. She's my distant cousin, that makes her your aunt. Mrs. Celine Foster's middle name is Gonzales. Kaya't sinasagot nito ang aking tanong kung bakit may kaunting pagkakahawig si Mrs. Foster sa lola. Namumukod tangi ang magagandang aristocratic features ng Gonzales and it's not difficult to spot the resemblance. She's so nice to me, Papa. She even agreed to keep my identity a secret until the family lawyer changed my real name into Beatrix Gonzales. I'm glad she did. I'm sure she will protect your identity. Mrs. Foster had been running the university for over a decade now. Kung sakali, nakalimutan kong sabihin sa iyo, ang Harvey University ay pagmamay-ari at itinatag ng Gonzales. Harvey naman pangalan ng aming lolo sa tuhod. Sobrang pinahahalagahan niya ang edukasyon kaya naman nagtayo siya ng isang malaking university na nakatutok sa building career. Muntik ko nang mahulog ang phone ko sa makintab na sahig. Iyon ay isang malaking surprise, ilang sandali pa bago ako nakapag-react. Kung ganon ang kaso, Papa, bakit kailangan kong ilihim ang tunay kong pagkatao? Gusto kong makita ng mga tao ang totoong ikaw, Beatrix. Ipakita sa kanila kung ano ang mayroon ka at humanga sila sa iyong katalinuhan. Kahit sino ay maaaring mahalin ang rosas ngunit ang isang dakilang puso lamang ang makakasama ng mga tinik. Ibig kong sabihin, gusto kong magustuhan ka ng mga tao, kung ano ka at hindi dahil ikaw ay si Beatrix Gonzales, isang mayaman, magandang heiress mula sa isa sa pinakamakapangyarihang angkan sa Cordova. I know you want what's best for me, Papa. I understand now. Salamat, naliwanagan ako, Papa. Sagot ko at tumingin sa salamin na nakasabit sa dingding at na-realize ko ang malawak ng ngiti sa labi ko. 30 minutes pa kaming nag-usap ni Papa sa telepono. Nagtanong siya tungkol sa latest progress in school, and I told him na may entrance exam ako bukas. He told me good luck and I can do it. Masyado siyang excited na nagtanong tungkol kay Faith Viena at sinabi ko sa kanya na masyadong inispoil ni Madam Stella ang apo niya. Si Faith Viena ay ginagawang abala si Madam Stella sa pamamagitan ng pananahi ng mga damit ng baby na may mga cute na disenyo. Isipin ang pagiging isang baby at ang pagkakaroon ng pinakamatagumpay na fashion designer sa mundo na tahiin ang iyong mga baby clothes. Napakaswerte talaga ng anak ko. Tinanong ko si Papa kung kumusta ang mga brothers ko at kung ano ang inaasahan kong sasabihin niya. Ang 8 kapatid ko ay abala sa trabaho at wala sila sa bahay ngayon. Ang mga kapatid ko ay abala sa pag-aasikaso ng negosyo ng pamilya. Maging si Lola na bihirang lumabas ng bahay ay wala sa mansion ngayon. Maaga siyang umalis ng bahay at pumunta sa bahay ng kaibigan. Huminga ako ng malalim. Siguradong malungkot ang mansyon ngayong wala si Faith Viena. Ako ay nagdurusa sa parehong tugma ng melancholia mula sa malayo sa bahay. Tumilit ang swivel chair nang masabsob ako dito. Inilagay ko ang aking telepono sa ibabaw ng mesa at minasahe ang aking bahagyang kumikirot na mga templo habang nakasubsob sa malambot na unan sa aking likuran. Medyo sumakit ang aking mga templo sa pamamagitan ng walang tigil na pagbabasa ng maraming oras. Kailangan kong mag-review, bukas na ang exam ko. Ayokong makakuha ng mababang marka, nakakahiya. Marahil, kailangan ko ng maikling pahinga. Sabi ko sa sarili ko habang minamasahe pa rin ang noo ko. Kagabi halos hindi ako nakatulog. 3:00 na ng madaling araw nagising si Faith Viena, isa pa iyon sa dahilan kung bakit sumasakit ang ulo ko ngayon. Isang mahinang katok sa pinto ang narinig. Bago ito bumukas ay dumiretso ako sa swivel chair. Pumasok ang isang katulong na naka-uniform. Miss Beatrix, may bisita ka. Kumunot ang noo ko sa pagkalito. Bisita, wala akong malapit na kakilala dito sa Britanya. I wonder kung sino yung bisita. Marahil ito ay isang pagkakamali. Nagbigay ba ng pangalan ng lalaki? Tumango ang katulong. Yes, Miss Beatrix. Siya daw si Mr. Marcos. Oh, tatanggapin ba natin siya sa bahay, Miss Beatrix? Kung ayaw mong mag-entertain ng bisita, sasabihin ko sa kanya na wala ka sa bahay. Oh, he's a family friend.
Pakisabi sa kanya bababa na ako. Serve him tea or coffee please, sagot ko nang makabawi ako. I will, Miss Beatrix. Tumango ang katulong bago siya nagmadaling pumunta sa pinto at isinara iyon sa likod niya. Laking gulat ko na alam ni Marcos kung nasaan ako. Siguro tinanong niya si Papa tungkol sa akin. Nang makaalis na ang katulong ay dali-dali kong binitawan ang upuan ko at lumipat sa salamin. Sinuklay ko ang aking buhok gamit ang aking mga daliri at itinali ito ng mababang naka-ponytail sa likod ko. Nang medyo kontento na ako sa itsura ko, huminga ako ng malalim, naglakad papunta sa pinto, at nagmamadaling lumabas. Sa sobrang abala sa mga iniisip ko, hindi ko napansin na gumagalaw si Gabriel papunta sa library. Nabangga ko siya, nauntog ang ulo ko sa matigas na kalamnan ng dibdib niya. Sorry, hindi kita nakita, bulong ko. Nang iangat ko ang ulo ko sa kanya, nakita kong matamang nakatingin siya sa akin with the unusual expression on his handsome face. Siya ay tumingin bilang gwapo gaya ng dati. Basa pa ang kanyang makinis na buhok, maayos itong nawalis patalikod. Umaamoy mula sa kanyang katawan ng musky na amoy ng aftershave, sabon, at fabric conditioner. Kailangan kong labanan ang pagnanais na ipikit ang aking mga mata habang ang kanyang makalangit na pabango ay sumalakay sa aking mga butas ng ilong. Ang bango niya ay perpekto. Gusto kong ibaon ang ulo ko sa leeg niya, at malanghap na lang ang bango niya buong araw hanggang sa mabusog ako sa kanya. Sa kasamaang palad, iyon ay halos imposible. May bisita akong dadalawin. Walang suot na plain white t-shirt si Gabriel. Sa halip, nakasuot siya ng red shirt na may tribal designs. He looked good sa white pero he looked even better siya sa red. Sa ibaba, nakasuot siya ng itim na maluwag na jogging pants. Maganda ang itsura niya sa kahit anong suot niya. Maaari siyang magsuot ng mga punit-punit na damit, at kaya pa niyang dalhin ang mga iyon ng may dignidad. For the first time, I became aware na may hawak siyang 3 makapal na libro sa kanyang mga kamay. Hindi kasi siya nakapunta sa library kanina dahil namamasyal siya sa garden kasama ang anak namin. Baka inilayo sa kanya ni Madam Stella si Faith para magkaroon siya ng sapat na oras para mag-aral. Mag-e-entrance exam na kaming dalawa bukas. Ang iyong bisita ay naiinip na naghihintay sa iyo. Bumaba ka na. Sigurado akong ayaw mo siyang patuloy na naghihintay. Oo naman, nahihiyang sagot ko. Hindi ko pinansin ang tibok ng selos na akala ko ay nakita ko mula sa kanyang tono. Malamang imagination ko lang yun. Wala na siyang sinabi pa. Sa halip, dumiretso siya sa library nang walang tunog. Iniisip ko kung galit ba siya o isang bagay. He appeared calm and composed pero ramdam kong wala siya sa high spirit. Nagkibit balikat ako at mabilis na naglakad papunta sa hagdanan matapos marinig ang pagsara ng pinto sa likod. Umupo si Marcos sa sofa nang makarating ako sa living room. Nang makita niya ako, biglang lumiwanag ang mukha niya. Binigyan niya ako ng isa sa kanyang nakakasilaw na mga ngiti, na nagpapakita ng perpektong set ng malaperlas na puting ngipin. He looked good, but not as handsome as Gabriel, sabi ng isang parte ng ulo ko. Totoo, si Marcos ay gwapo, halos hindi mapaglabanan na kaakit-akit, ngunit may isang bagay sa kanya na nakikita kong kulang, pero hindi ko masabi. Pero kapag kasama ko si Gabriel, parang wala na akong kailangan. Parang nahuhulog ang lahat kapag kasama ko siya. Beatrix, I'm happy to see you, sabi ni Marcos. Isang ngisi ang sumilay sa kanyang labi. Umalis na siya sa kinauupuan niya at mabilis na kumilos para lapitan sabay halik sa pisngi ko bago pa man ako makatalikod. May dala siyang bouquet ng fresh flowers at mabilis na binigay sa akin. Thank you Marcos, bulong ko. Please sit down Marcos, offered ko. Sinanyasan siyang umupo sa cream-colored sofa, masunurin siyang sumunod at umusad. Lumubog siya sa malambot na unan na may natural na grace of a king. Pagkaayos niya ay umupo ako sa tapat niya at inilagay ang bouquet ng fresh red roses sa ibabaw ng kandungan ko, bago ko ibinalik ang atensyon ko sa kanya. Si Marcos ay matamang nakatingin sa akin, at natatakot akong matutunaw ako sa paraan ng pagtingin niya sa akin. Nagagawa kong salubungin ang kanyang nakakatakot na tingin sa kabila ng nakakahiyang halik sa pisngi na ibinigay niya sa akin. Hindi ako makapaniwalang ginawa niya iyon nang walang pahintulot ko. Hindi naman yun big deal. Ayaw ko lang na may manghimasok sa aking personal na espasyo nang walang pahintulot ko. Hindi na mas awkward kung may nakakita sa ginawa niya. Buti na lang at walang tao sa loob ng living room maliban sa amin. Ang pag-iisip ay kahit papaano ay nakakagaan. Isang pakiramdam ng biglaang discomfort ang bumaba sa akin, ang aking mga mata ay lumipat upang hanapin kung saan nanggagaling ang nararamdaman. There was nothing amiss, sabi ko sa sarili ko sabay kibit balikat. Nang itutuon ko na sana ang aking pag-alagala kay Marcos, isang malambot na kurap ng paggalaw sa itaas ng hagdan ang nakakuha ng atensyon ko, habang papalayo ito. Kaya nakita ito ni Gabriel. Bumuntong hininga ako, medyo nagigilty kung sa halip ay naiirita ako.
Si Gabriel ang nag-espiya sa amin. I wonder kung isa ba ito sa mga responsibilidad niya bilang hired bodyguard ko. Beatrix, ipinilig ko ang aking ulo, pinigilan ang aking hindi makontrol na pag-iisip, at ibinalik ang aking atensyon sa aking bisita. I'm still quite surprised to see you here, Marcos. Pwede ko bang itanong kung paano mo nalaman na nandito ako? Ngumiti ulit si Marcos. Sa pagkakataong ito ay mas maliwanag kaysa sa huli. Si Alexander ang nagbigay ng impormasyon sa akin. Kung sakaling nagtataka kayo kung bakit ako nandito, may bahay ako dito sa Britanya. Dito nakatira ang nanay ko. Sagot niya na parang nabasa niya ang tanong sa likod ng iniisip ko. Oh, hindi ko alam. Siyempre, I want to surprise you, Beatrix. Well, ginulat mo ako, Marcos. Mas magugulat ka kapag sinabi ko kung bakit ako pumunta dito, aside from seeing you of course. Makahulugang sabi ni Marcos na ikinakunot ng noo ko sa pagkataranta habang nakatingin sa kanya. Anong ibig mong sabihin, Marcos? Umayos ako ng upo. Napahigpit ang mga kamay ko sa bouquet ng bulaklak na halos pumipisil na sa tangkay ang lakas na ginawa ko. Sana lang ay handa na ako sa mga sasabihin niya. Beatrix, gusto kong hingi ng kamay mo. Seryoso niyang sabi, straight to the point, at walang filter. Yung ekspresyon niya ay lumambot ng kaunti. Ang pagkabigla ay hindi sapat para ilarawan ang aking nararamdaman. Dumbfounded ay medyo malapit ngunit hindi pa rin sapat. Nakatingin lang ako sa kanya nang nakabuka ang bibig ko habang naka-frozen sa sofa. Marriage, dear Lord, hindi ako handa para dito. Si Marcos ay isang kagalang-galang na tao. Siya ay mayaman at good-looking. He was exactly a good girl's dream guy. Siya ay halos perpekto sa lahat ng panig at iyon talaga ang problema. He's too good to be true. Too good for me actually. Deserve niya ang babaeng mamahalin siya ng buong buo. Hindi isang taong may excess baggage tulad ko. Siya ay isang mabuting tao. Hindi mahirap mahulog sa isang tulad niya. Pero hindi ko kayang suklian ang kanyang malambing na pagmamahal. Kaya kong ibigay ang pagmamahal na gusto niya, na ibigay ko na sa iba, kay Gabriel. Sana hindi ka seryoso. Bumagsak ang kanyang mga balikat. Hindi pa ako naging ganito kaseryoso dati, Beatrix. Mariin kong ipinikit ang aking mga mata at minasahe ang masakit kong templo. Parang lumalala ang ulo ko. Hindi ko alam kung ilan sa mga hindi inaasahang pangyayaring ito ang kakayanin ng aking mga ugat. Kagabi natuklasan ko na ako ay divorced, at kinabukasan ay dumating ang isang lalaking natitised sa aking buhay na humihiling ng kasal. Siguradong pinaglalaruan ako ng tadhana. Bakit ako, Marcos? Tinanong ko ang mga salita ng malumanay ngunit may epekto. Hindi yan ang tanong. Ang tanong bakit hindi? Sagot niya, hindi sumusuko. Kung bibilangin ko ang dahilan kung bakit hindi tayo matatapos hanggang bukas. Pero dahil nagtanong ka, sasabihin ko na ang dahilan. Divorced ako at may anak na ako. Si Marcos ay hindi man lang kumibo o gumagalaw kahit isang kalamnan. Nagmukha siyang kalmado kahit na sinabi ko sa kanya ang totoo. Alam ko, Beatrix, nagtataka din ako kung bakit ikaw, gayong daan-daan at libu-libong babae sa buong Cordova. Hindi man lang kasama ang Britanya. Pero kahit na sinabi ko sa sarili ko iyon, parang hindi kita kayang isuko. Ikaw ang gusto ko at si Faith Viena. Mukha siyang sincere. Nararamdaman ko na nagsasabi siya ng totoo ngunit ang mga bagay ay nangyayari ng napakabilis, at nakakatakot sa akin sa bilis nito. Sinasabi mo ba ang mga bagay na iyon dahil may kapangyarihan, pera, at impluwensya ang tatay ko? Hindi ko alam kung ano ang hinahangad mo, pero putulin mo na yan, Marcos. Hindi ako handang mag-entertain ng kahit na sino. Just I thought. Alam kong hindi ka maniniwala sa akin. Bumangon si Marcos mula sa kanyang kinauupuan, nagbago ang kanyang gwapong mukha sa sakit. Mukha siyang talunan pero hindi siya sumusuko. Sa sobrang determinadong matalo sa labanan ay gusto niyang maging isang panalo na kahit madaling sumuko. I just want to let you know that I don't give a damn about your inheritance. Ako ay mayaman at makapangyarihan gaya ni Alexander Gonzalez. Ang gusto kong sabihin ay handa akong tanggapin ka, Beatrix. Kahit ang nakaraan mo, para lang mapatunayang totoo ang nararamdaman ko para sa iyo. Tumingin siya sa akin sa huling pagkakataon na may malungkot at mainit na mga mata, bago siya tuluyang humakbang patungo sa pinto. Nang wala na siya, hindi ako umalis sa kinauupuan ko, sa sobrang gulat ay hindi ako makagalaw. Hindi ko alam na may tinatagong nararamdaman si Marcos para sa akin. Napapansin ko ang hindi pangkaraniwang paraan ng pagtingin niya sa akin, pero lagi kong inaakala na natural siyang nagmamalasakit sa lahat ng kaibigan niyang babae. Hindi kailanman sumagi sa isip ko, hindi hanggang ngayon na ang kanyang nararamdaman ay lampas sa hangganan ng pagkakaibigan. Marcos wanted more, pero hindi ko maibigay sa kanya. Pagkatapos kong makaipon ng sapat na lakas para igalaw ang aking mga paa, tumayo ako sa sofa at dali-dali akong naglakad patungo sa hagdan. Pero bago pa ako makaakyat sa unang hakbang, biglang sumulpot si Gabriel mula sa kung saan.
Nagsisimula na siyang kilabot sa akin sa kanyang pangit na ugali na walang humpay na sumusulpot mula sa kung saan. One of these days, siya ang magiging kamatayan ko kung ipagpapatuloy niya lang iyon. Iniisip ko kung gaano katagal ako tatagal, bago ako sumuko sa atake sa puso sa sarili niyang kagagawan. Bakit hindi mo siya bigyan ng chance? I could tell that he was sincere. Sabi ni Gabriel na nag-cross ang mga braso sa ilalim ng kanyang dibdib. Ipinaalala niya sa akin ang isang ama sa aktong pinapagalitan ang kanyang anak na babae matapos niyang mahuli itong walang pakundangan na tinitrato ang kanyang kalaro. Sa totoo lang, mas nabigla ako sa mga sinabi niya kesa sa presensya niya. Iyan ang huling bagay na inaasahan kong marinig mula sa aking ex-husband. Hindi ako sigurado kung sinusubukan niya akong asarin o seryoso niyang sinasabi sa akin ang pinakamahusay na advice. Hindi siya nagpakita ni katiting na pagsisisi sa pag-eavesdrop sa aking negosyo. May katapangan pa siyang makinig sa ganoong pribadong pag-uusap. Walang hiya ang lalaking ito. Akala ko kumuha si Papa ng bodyguard, hindi human CCTV, para panoorin ang bawat kilos ko. Nakakainis si Gabriel minsan, tahimik kong naisip. Sinamaan ko siya ng tingin, tinagilid ang baba ko sa mapanghamon na paraan bago sinalubong ng diretsyong tingin. Kung gusto mo si Marcos, bakit hindi mo siya pakasalan? Itinulak ko ang bouquet sa dibdib niya, nasalo niya iyon ng maaga bago pa ito malaglag sa sahig. Nagmarcha ako papunta sa hagdanan nang hindi lumilingon sa likod. Nang makabawi siya sa pagkagulat ay bumungad sa hagdan ang malutong na tawa ni Gabriel. Tawa pa siya ng tawa nang makarating ako sa taas ng hagdan. Nang tawagin niya ang pangalan ko, hindi na ako lumingon. Frustrated by his lack of formality, I didn't ignore him and I made a beeline straight to the privacy of the library. Seryosong iniisip ni Gabriel na wala na akong nararamdaman para sa kanya. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o malulungkot sa ideya. Or was it his other way of saying we don't have a chance to be together again, since we'll both end up at sakta na naman ang isa't isa. Hindi ko alam kung ano ang iisipin ko ngayon. Sobrang naguguluhan ako. Itinulak ko ang pinto ng library at lumipat sa loob ng silid na may mabilis at nagmamadaling paggalaw. Nakarating ako sa swivel chair, napahiga ako sa ibabaw at sinandal ang likod ko sa malambot na cushion sa likod ko. Kahit papaano, ang katotohanan na hinayaan kong lumayo si Marcos ay nagdulot sa akin ng suffering with guilt. Siguro dapat sinabi ko na sa kanya ang friendship na iyon ang tanging maibibigay ko. Kung sincere siya, tatanggapin niya ang ibibigay kong offer at maghihintay ng right time, hanggang sa handa na akong umibig muli. But then, ayokong bigyan siya ng false hopes. Hindi ako papayag na ituloy niya ako, kapag hindi ako sigurado kung magkakaroon ako ng romantic feeling sa kanya. Tama na ang kalokohang ito. Mayroon akong exam bukas, mas mahalaga ito kaysa sa love life ko. Nagpakawala ako ng malalim na buntong hininga, kinuha ang reviewer at ipinagpatuloy ang aking masinsinang pag-aaral. Pagkaraan ng hapong iyon, 1 oras pagkatapos ng isang spectacular lunch, bumalik ako sa privacy ng library at ibinaon ang aking ilong sa pagitan ng isang libro. Ang mga pangyayari mula kaninang umaga ay sumasakop pa rin sa aking isipan, ngunit hindi ko hinayaang sirain ito ang aking kalooban. Sa tuwing pumapasok sa isip ko, itinutulak ko na lang. Hindi naman ganoon kahalaga kung ikukumpara sa kritikal kong exam bukas. Hinintay kong mag-materialize si Gabriel mula sa pinto para makausap ko siya, but he failed to appear. Kahit anino niya ay hindi nagpakita sa library pagkatapos ng halos 1 oras na paghihintay. Ang kanyang mga libro ay nanatiling makinis, at hindi nagalaw, naghihintay lamang para sa kanya upang pag-aralan at i-flip ang mga pahina. Lumipas ang 1 oras sa 2 ngunit hindi siya dumating. Ibinigay ko ang lahat ng pag-asa at pinilit ang aking sarili na tumuon sa gawaing nasa kamay. Obvious naman na hindi magpapakita si Gabriel. Definitely, not if he's trying to avoid someone, na someone is me. Nagtataka nga ako kung bakit niya ako iniiwasan after Marcos appeared to ask for my hand. Not that I cared too much about him. Kaya lang ayoko siyang bumagsak sa exam niya. Ano kaya ang iisipin ni Faith Viena kung matuklasan niyang isang araw ay bumagsak ang kanyang ama sa kanyang unang exam sa university matapos itong hindi makapag-aral, iyon ay maging lubhang nakakahiya para sa kanya. Siya ay isang mapagmataas na tao pagkatapos ng lahat. Inikot ko ang pen sa aking kaliwang mga daliri, naiisip ko ang aking sarili na ang lead majorette ay mahusay na nagpapaikot-ikot ng magarbong baton sa kanyang mga kamay. Nadulas ang pen sa pagkakahawak ko, bumagsak ito sa sahig kasabay ng mahinang pag-click. Ibinaba ko ang libro sa ibabaw ng mesa at sumilip sa ilalim ng swivel chair, wala ang pen. Wala na ito, marahil ay gumulong sa ilalim ng study table. How I wish na mawala ang feelings ko kay Gabriel ay ganoon kadali, ang pag-move on ay magiging mas simple.
Focus, Beatrix. Focus. Napaungol ako sa frustration matapos kong mapagtanto kung gaano ako naging distracted. Madalas itong nangyayari sa akin ngayon, hindi magandang senyales iyon. I need more focus to achieve my goals, and that includes having high remarks to make my family proud of me, lalo na si Faith Viena. Dumiretso ako sa swivel chair at tinulak si Gabriel palayo sa iniisip ko, habang kinakapa ko ang librong binabasa ko sa taas ng table at bumalik sa linya kung saan ako huminto. Hindi ko naiisipin si Gabriel, promise. Mukhang may sariling plano ang tadhana. Tulad ng handa kong ituon muli ang aking buong atensyon sa libro, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Gabriel na walang maalalang kumatok. Hindi ko alam kung saan galing bago siya dumating, but I'm sure as hell na iwan niya ang ugali niya doon. Great, just great. Ang libro ay nahulog pabalik sa mesa na may isang kalabog. Gabriel never failed to amuse me, I thought dryly, maingat na pinupulot ang libro para ayusin ito sa ibabaw ng iba. Nang tuluyang iangat ko ang aking tingin, matamang nakatingin sa akin si Gabriel, hindi kumikislap ang mga mata. Uminit ang pisngi ko, isang tingin lang ang kailangan para mawala lahat ng konsentrasyon ko. Napalingon ako, tumahimik ako. I'd been looking for you, Gabriel. Where have you been? Nagkibit balikat siya at ipinasok ang mga daliri sa bulsa ng jeans niya. Alam na alam ko ang kilos na iyon. May itinatago siya, may ginawa lang akong importante. Ngumiti siya. May kakaibang kislap sa kanyang kaakit-akit na asul na mga mata. I wonder kung anong balak niya. Entrance exam natin bukas, hindi ka nag-aral. Matigas na sabi ko, wala akong maisip na sasabihin. Hindi ako nag-aaral. I'm a genius, confident niyang sabi. Huwag kang overconfident, Gabriel Carter Anderson. Pumikit ako at inilibot ang aking mga mata sa langit. Damn nuisance, not to mention damn irritating. Bumuntong hininga ako. Ang sobrang pag-iisip ko siguro ang nagpatawag sa kanya sa library. Let's make a deal, Beatrix. Bigla niyang sabi, ang mga mata kong malapad at nagtatanong na naghahanap sa sarili niya. Inaasahan ko na nagbibiro siya, pero hindi man lang nakapikit ang mga mata niya. He was serious as hell. Anong deal? Inilagay ni Gabriel ang magkabilang daliri niya sa magkabilang gilid ng kahoy na mesa at lumapit. Dear Lord, nariyan ang misteryosong ngiti na naglalaro sa kanyang mga labi-labi. May balak talaga siya. Iniisip ko kung ano yun. Pag pumasa ako sa exam, papayag ka na makipag-date sa akin. Sabi niya, kaya nagsitayuan ang mga balahibo ko sa braso. Nagulat ako, pero hindi ko pinahalata. It took me almost an eternity bago ako nakasagot, nung ginawa ko na realize ko na nakatayo na pala ako. What if you don't? Sabi ko, nakahalukip ka pa ang aking mga braso sa ilalim ng aking mga dibdib. You really want me to fail, are you? Tumaas ang kanang kilay niya, sumilay ang nakakalokong ngiti sa labi. Masyado siyang confident na papasa siya sa exam, I'm actually doubting kung kaya niya. No, of course not. Hindi ka nag-aral. I don't expect you to pass with flying colors except kung mag-cheat ka. Hindi sumagot si Gabriel. Hindi man lang niya sinubukang tanggihan ang cheating. Marahil ay tinatanggap niya ang kahulugan ng cheat ng mas malalim kaysa sa nilalayon. I will pass the exam. Sinabi niya ito sa malambot at magaang tono, ngunit ito ay tiyak na puno ng determinasyon. Huminga ako ng malalim at mahaba. Hindi naman siguro masamang sumang-ayon. Sa bagay, hindi naman 100% sure na papasa talaga siya sa entrance exam. Deal, bulong ko kahit hindi ako sigurado kung tama ang desisyon ko. But then who knows kung ano ang lalabas pagkatapos kong pumayag. Baka mas ma-motivate siya nito at magsusumikap siyang makapasa sa exam. Lumiwanag ang mukha niya pagkatapos kong marinig ang mga magic words. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Nakahinga naman siya ng maluwag sa sinabi ko. Ang isang deal ay isang deal. Mahina niyang sabi na parang sinasabi sa akin na igalang ang aking mga salita. Siyempre, kapag binigay ko ang aking pangako ay tinutupad ko ang pagtatapos ng aking salita. Hindi ko mababago ang isip ko sa paraang kinatatakutan niya. Yes, promise, sagot ko sabay taas ng pinky finger ko sa kanya. Yes, promise. Inulit niya at pinasok niya ang maliit kong pinky finger. Mabilis kong inilayo ang aking mga daliri, hindi ko kinaya ang mabangis na agos ng nakakakiliti na sensasyon na nasusunog sa sandaling magkadikit ang aming mga daliri. See you on our date this Monday, Beatrix. Hinawakan niya ang mga palad ko sa huling pagkakataon, at inilapit sa malambot at init ng labi niya. Nanginginig ako, bumaba sa aking gulugod. Binitawan ng mga palad niya ang mga daliri ko. Nang hindi lumingon, dumiretso siya sa pintuan at isinara ito sa likuran niya. Kanina pa siya nawala, pero nakatayo pa rin ako sa kinatatayuan ko na parang marble statue na hindi gumagalaw. Ang exam ay tumagal ng 2 magkasunod na oras. Ito ang pinakamahabang oras ng buhay ko, halos tumagal ng walang hanggan.
Ginugol ko ang buong linggo sa pag-aaral hanggat kaya ko, ngunit walang gaanong libro ang nakapaghanda sa akin para sa mga tanong na halos sumunog sa mga labi ng aking mga brain cells. Masyadong komplikado ang mga tanong para mahawakan ng mahina kong utak. The thought of failing seems to say the hell out of me. No, 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 I will not fail. Paulit-ulit kong inulit ang mantra sa loob ng ulo ko hanggang sa gumaan na ang pakiramdam ko. Kailangan kong ipasa ito. Kailangan kong ipasa ito. Ang pagbagsak ay nangangahulugan ng paglubog sa hindi gaanong kanais-nais na seksyon. Hindi ko kayang mangyari yun. Nang matapos ang exam, isang malalim na mahabang hininga ang kumawala sa aking mga labi. Napakasarap sa pakiramdam na tapusin ang nakakapagod na exam. Naway maawa ang Panginoon sa aking kaawa-awang kaluluwa at hayaan akong makapasa sa exam. I did my best after all. Pagkalabas ko ng room ay pumasok si Gabriel. Good luck Gabriel, bulong ko na sapat lang para marinig niya. Ang kanyang mga pisngi ay lumalim ng ilang shade habang nakatingin sa malayo. Salamat, sagot niya na may nakakalokong ngiti sa labi. I will pass the exam, promise. Dagdag pa niya, ang determinasyon ay nag-alab ng maliwanag sa kanyang katangi-tanging asul na mga mata. Before I had the chance to react, he's already moving to enter the room. Umupo siya sa upuan malapit sa bintana. May matinding ekspresyon sa mukha niya. Hindi ko pa siya nakitang ganito kadeterminado noon. Mabangis ang mukha niya na parabang isang mandirigman na handang harapin ang laban. Sineseryoso niya ang exam sa paraang hindi niya ginawa noon. Ang pag-iisip na makipag-date kay Gabriel ay hindi ako komportable. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko dahil nababalot ako sa pagitan ng excitement, thrill, at pagkabalisa. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko sa kanilang tatlo. Biglang napatingin si Gabriel sa gawi ko. Nahuli niya akong nakatingin sa kanya, nakita niya ang gulat kong mga mata at ngumiti ng malawak. Ito ay isang sigurado at kumpiyansa ng ngiti na parabang sinasabi niya sa akin na, "Watch me win this deal." Sumenyas ang professor na magsisimula na ang exam. Inilayo niya ang mukha niya sa mukha ko at nag-focus sa test paper na ipinasa sa kanya ng professor. Kung makapasa siya sa exam, magkakaroon kami ng aming unang tunay na date pagkatapos ng mahabang panahon. Hindi ako makapaghintay na makita ang mga resulta. Ilang araw pagkatapos ng entrance exam, sa wakas ay inilabas ng Harvey University ang mga resulta. Ang tunog ng malambot na tick-tock ng orasan ay nagpaalala sa akin ng isang tikang time bomb, habang nakatitig ako sa hindi pa nagbubukas na email sa screen ng aking laptop. Sa loob ng library, hindi ako komportableng lumipat sa ibabaw ng swivel chair habang pinagmamasdan ng aking malapad, at hindi kumukurap na mga mata ang mga salitang nakasulat sa malalaking titik na nagsasabing, "Examination results." Ang aking mga daliri ay nagsasabay sa pagdarasal habang ang aking mga mata ay nagsimulang pumikit. "Lord, please let me pass the exam." Paulit-ulit kong ungol. Nang imulat ko ang aking mga mata, huminga ako ng malalim at ginamit ang panibagong lakas ko para i-click ang email. Ilang beses kong sinubukang pinindot ang open button dahil nanginginig ang pawis kong mga daliri sa pagkabalisa. Binuksan ang mga nilalaman, isang mahabang listahan ng mga estudyanteng nakapasa sa entrance exam batay sa kanilang karaniwang resulta ang nakita. This is it, aalamin ko kung nakapasa ako sa exam o hindi. Ang aking mga mata ay slanted sa mga sulok sa buong konsentrasyon, at ang aking mga daliri ay dahan-dahang nag-scroll pababa habang hinahanap ko ang aking pangalan. Habang palalim ng palalim ang pagbasa ko sa listahan ng mga pangalan ay lalong lumakas ang pintig ng puso ko. Paano kung hindi nakasulat doon ang pangalan ko? Paano kung hindi ako nakapasa sa examination? Napakaraming pag-aalinlangan ng magulo na umiikot sa aking isipan. Itinulak ko ang lahat pagkatapos ay pinaalalahanan ang aking sarili na maging maasahin sa mabuti. Nagsumikap ka, nagpuyat ka ng 3 magkasunod na gabi sa pag-aaral, ginawa mo ang lahat, wala kang dapat ipag-alala, Monica. Sabi ng isang bahagi ng utak ko at medyo kumalma ako. Ibinalik ko ang atensyon ko sa screen ng laptop at nagpatuloy sa pag-scroll pababa habang hinahanap ng mga mata ko ang pangalan ko. Lalong tumindi ang buhol sa loob ng tiyan ko, nang marating ko ang huling pahina at wala akong nakitang Monica Phoenix Castillo na nakasulat sa mga listahan. Calm down Monica, calm down Monica. Paulit-ulit kong inulit ang mantra sa loob ng ulo ko pero ayaw kumalma ng disoriented kong sarili. Ang gulat ko ay lumaki sa laki ng isang halimaw. No, hindi pwede. Marahil ay hindi nakita ng maling mata ko ang pangalan ko. Maliit ang mga font, pagod ang mga mata ko, at medyo malabo at malaki ang posibilidad na nalampasan ko ito. Mayroong libu-libong mga mag-aaral na nakasulat sa mga listahan, mahirap makita ang pangalan ng isa. Nag-scroll ako sa pinakaunang pahina. Sa pagkakataong ito, binasa ko ang mga pangalan ng mas mabagal. Tumambol ang puso ko sa loob ng ribcage ko habang nag-scroll pababa.
Huwag kang mawalan ng pag-asa, makikita mo ang iyong pangalan, ipagpatuloy mo ang pagbabasa. Pinasaya ko ang sarili ko. Casual na pinupunasan ang mga butil ng pawis na namuo sa tungki ng aking ilong at aking noo. Sa oras na maabot ko ang huling pahina, lahat ng pag-asa na ako ay ganap na nakatakas sa aking katawan. Dahil sa pagkadismaya, bumagsak ang aking mga balikat at bumagsak ang aking kalooban sa ocean floor. Nilinaw ng katotohanan, hindi ako nakapasa sa exam kahit ginawa ko ang aking makakaya. Huminga ako ng malalim. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa papa ko na bumagsak ako sa exam. Siguradong madidismaya siya. Ang pag-iisip ay nagdaragdag lamang sa aking mga alalahanin. Maaari akong muling kumuha ng isa pang exam. Oo, kaya ko iyang gawin. Ang biglaang ideya ay nagbigay sa akin ng malaking pag-asa, it's not yet over. I failed the entrance today pero sisiguraduhin kong papasa ako sa susunod. Sumusumpa ako sa Diyos at lahat ng pinanghahawakan kong sagrado. Ang pagsuko ay hindi ko forte. Ang pangalan ko ay Monica Phoenix. Tulad ng nasabing ibong bumangon mula sa kanyang abo, babangon din ako sa mga kabiguan ko. Sa pagkakataong ito, hindi lang ako magsusumikap kundi pinakamahirap, hanggang sa matupad ko ang aking mga layunin. Bago ko isinara ang laptop ko ay nakakuha ng atensyon ko ang note sa ibaba ng page. Important notice, the first ever student assembly is held tomorrow at 10 a.m. sharp. The assembly is mandatory, no one is an exception or you would be penalized with 5 hours of community service. All students are obligated to attend, especially those students whose names were not written on examination results. Thank you, please don't be late. Isinara ko ang lid ng laptop at tumayo mula sa swivel chair. Binuksan ko ang pinto at isinara ito sa likod ko. Naagaw ng atensyon ko ang tunog ng mabibigat na yabag na umaalingaw-ngaw mula sa pasilyo sa likuran ko. Pag-ikot ko, si Gabriel pala ang naglalakad papunta sa direksyon ko ng mabilis at mahabang hakbang. Okay ka lang? Tanong niya, napakunot ang noo niya. No, bulong ko, tumalikod, at nauna sa kanya. Hindi nagtagal ay sumunod siya hanggang sa umayon ang takbo niya sa akin at tumabi sa akin sa bakanteng pasilyo. Naramdaman kong pinagmamasdan niya ako saglit bago siya tuluyang nagsalita. Hindi ka nakapasa sa exam. Sinabi niya ang mga salitang pinapayagan. Ito ay hindi isang tanong ngunit isang pahayag. Hindi nakasulat ang pangalan ko sa listahan. I guess I failed. Nakapout ang sagot ko. Ngumiti si Gabriel, malambot at mainit at puno ng pangunawa. Hindi ito ang inaasahan kong tugon mula sa kanya pagkatapos niyang matuklasan na bumagsak lang ako sa exam, pagkatapos ng lahat ng hirap na ginawa ko para makapasa. Lahat ng pagsisikap ko ay nasayang sa walang kabuluhan. It's okay, Monica. Lumambot ang tono niya, halos humaplos. Natagpuan ko ang aking sarili na nabighani sa kanyang kaginhawaan na nakapapawing pagod na boses. Halos mapapikit ako sa narinig ko. Napansin kong hindi Beatrix ang tawag niya sa akin pero tinawag niya akong Monica sa halip. We could always retake the exams. Don't you worry. Nabigla ako, nabigla nang marinig na failed rin siya. Oo, nakita mong hindi ko rin nakita ang pangalan ko sa listahan na posibleng mga hulugan na bumagsak ako sa exam. Tunog niya na tuwang-tuwa para sa isang lalaking bumagsak sa exam. How I wish na maging kasing buhay ko siya. Ang pag-iisip na hindi ako nag-iisa upang muling kumuha ng exam ay nagpagaan sa aking pakiramdam, isang mabigat na pasanin ang naalis sa aking dibdib. Ako ay nagsimulang ngumiti, sabay na tayo mag-exam sa susunod. Nakatingin sa kanya ang mapupungay at umaasang mga mata ko habang hinihintay ang sagot niya. Baka maging lucky charm tayo ng isa't isa. Bulong niya sa ilalim ng kanyang hininga pero narinig ko iyon ng malinaw. Of course, that would be a great idea. I will be with you the next time. Idinagdag niya. Lumawak ang ngiti sa labi ko. Thank you, bulong ko nang hindi tumitingin sa kanya sa takot na baka makita niya ang mainit na pamumulan na kumakalat sa aking pisngi. Don't thank me. Ang sarap umupo sa tabi mo para may itanong ako kapag kailangan ko ng sagot. Napilitan akong tumingin sa kanya, kumunot ang noo ko. No, hindi kita bibigyan ng mga sagot. Ang mga genius ay hindi naghahanap ng mga sagot mula sa iba. Sila lang ang nag-iisip ng mga sagot. Ibinabalik mo ang aking mga salita sa aking mukha. Nagpakawala siya ng isang nakakalokong tawa, at nakita ko itong kaakit-akit na sexy. Siyempre, paano ako lalaban kung hindi ako pumatol? Nawala ang pagkunot ng noo ko. Nakangiti ako ngayon hanggang tenga. How about I treat you ice cream? Nag-alok siya. Mas tumaas ang mood ko. Ice cream, sure. Sabik kong sagot na parang batang tumatanggap ng kanyang unang Barbie doll. I will go at magpapalit ng damit. Hinawakan ng kanyang mga kamay ang aking braso, bago pa man ako makagalaw ng isang hakbang. Napatingin ako sa mga kamay na nakahawak sa aking mga braso na nabighani sa init ng kanyang haplos.
You look great, he complimented with a genuine smile habang pinagmamasdan ang maluwag na pink shirt at ang gray walking shorts na suot ko. Thanks, bulong ko, nahihiya. Ang pinkish tint sa pisngi ko ay naging darker ng ilang shades. Halika, hinila niya ako papunta sa hagdan. Wait, tumigil sa paglalakad si Gabriel. Chinek ko si Faith Viena kanina, okay naman ang anak natin. Sabi niya na parang nababasa niya ang iniisip ko. Sa tuwing babanggitin niya ang pangalan nito ay napupuno ng lambing ang tono nito at kumikinang ang malalim nitong asol na mga mata. Napag-isipan ko na dalhin din siya pero natutulog siya sa crib niya sa loob ng nursery room. Si Elisa at Madam Stella ang nag-aalaga sa kanya, kaya wag na tayong mag-alala. Hindi ba dapat sabihin natin kina Madam Stella at Elisa kung saan tayo pupunta? Lumipat ang tingin ko sa kanya, napuno ng pag-aalala ang aking mga mata. Don't worry, I informed them before I even got to you, they are aware we're leaving the house. Nakahinga ko ng maluwag, hinayaan ko siyang hilahin ako pababa. Nang makarating kami sa ibaba, napagtanto ko na ang mga kamay niya ay mahigpit na nakahawak sa kamay ko. Hindi ako humiwalay, sinamantala ko ang pagkakataong magpakasawa mula sa nakakaaliw niyang init ng mga palad. Hindi ito nangyayari sa lahat ng oras. Maaari ko ring tikman ang sandali habang ito ay tumatagal. Isang itim na motorsiklo ang naghihintay sa labas. Inilagay ni Gabriel ang isang makinis at itim na helmet sa kanyang ulo bago ako tinulungan na ikabit ang mas maliit at pink na helmet sa aking ulo. Salamat, bulong ko nang matapos siya. Umupo siya sa ibabaw ng motorsiklo. Nang makaayos na siya, tumalikod siya para tulungan akong maupo sa likod niya. Inilagay ko ang aking kamay sa magkabilang balikat niya. Huwag kang mahiya, hindi lang magkahawak kamay ang ginawa natin before. Sabi niya sabay alis ng mga kamay ko sa kanyang balikat, tapos nilagay ko yung mga palad ko sa matigas na muscles ng bewang niya. Bago pa man ako makapag-react, buhay na buhay ang makina at nawala ang mga protesta ko sa ingay. Umusad ang motorsiklo, humigpit ang pagkakahawak ng mga kamay ko sa bewang niya, hanggang sa dumikit ang ilong ko sa matitigas na kalamnan ng likod niya. Napakabango ni Gabriel, almost heavenly, perpektong kombinasyon ng fabric conditioner, sabon, at ang kanyang natural na matamis na amoy. Ang resulta ay isang kakaiba, nakakalasing na pabango na nasanay akong lumanghap tuwing nasa loob siya ng aking radar. Habang binabagtas ng motorsiklo ang malawak at maluwang na highway, unti-unti akong nakahinga. Unti-unting naglaho ang kahihiyang lumalamon sa aking pisngi, at naging malalim na shade ng pulang-pula. May point naman si Gabriel nung sinabi niya sa akin na huwag akong mahiya. Tama ang sinabi niya na higit pa sa magkahawak kamay ang ginawa namin noon, at siguradong higit pa sa yakap ang ginawa namin. Faith Viena was the proof we once were intimately involved. Oo, we once were intimately involved. Paulit-ulit ko sa loob ng aking mga iniisip at ang puso ko ay kumakabog ng wild sa loob ng aking ribcage. Naging mag-asawa na kami. Ang realisasyon ay napakalaki. The handsome demigod in front of me was once mine. Yeah, once means past tense pero hindi ito nakaapekto sa mga umaakyat na espiritu sa loob ko. Ang pagkakaroon sa kanya ng ganito kalapit ay overwhelming. Nasa akin ang lahat ng gusto ko. Wala akong ibang maisip kung hindi ang pakiramdam ng katawan niya sa katawan ko. I felt safe, secure, and protected na parang walang darating at mangangahas na saktan ako hanggat nandito siya. Ang paglalakbay sa coffee shop ay tila tumagal ng walang hanggan. Hindi sa isip ko, ang totoo ay nag-enjoy ako. Ito ang pinakamagandang paglalakbay na naranasan ko sa aking ika-25 taon ng pag-iral sa mundo. Kahit saan ako pupunta, basta dito lang sa tabi ko si Gabriel. Kailan ko lang hiniling na manatiling ganito kami ng ilang sandali, huminto ang motorsiklo sa harap ng isang maliit ngunit maaliwalas na coffee shop. Isang matinding pagkabigo ang sumalubong sa akin nang minamaniobra niya ang motorsiklo sa huling available na parking space at pinahinto ang makina. Nauna siyang bumaba ng motorsiklo. Pagkatapos ay tinulungan niya akong bumaba sa pamamagitan ng paghawak ng mahigpit sa aking mga daliri, hanggang sa tuluyan na akong nakatayo sa matigas at sementadong pavement. Sinubukan kong tanggalin ang helmet ko pero ayaw ko mawalan ng mga pangkabit. Mas kinapa ko pero bigo akong tanggalin sa kabila ng aking pinakamahusay na pagsisikap. Sa kabilang banda, matagumpay na tinanggal ni Gabriel ang kanyang helmet at inilagay sa ibabaw ng motorsiklo. Nang makitang nahihirapan akong tanggalin ito, lumapit siya ng isang hakbang hanggang sa halos lumikit na ang kanyang malalakas na hita sa akin at tinulungan akong hilutin ang lock. Madali itong nag-click. Before I knew it, hinila niya ito mula sa ulo ko at inilagay sa tabi ng helmet niya sa ibabaw ng motorsiklo. Hinawakan ng malalaking kamay niya ang kamay ko at bigla akong napabuntong hininga. Nagulat nang maramdaman ang pagbabalik ng mga kiliti. Si Gabriel lang ang lalaking nakapagparamdam sa akin ng kakaibang paraan na wala sa ibang lalaki. Palagi siyang magkakaroon ng malalim na epekto sa akin na siyang dahilan kung bakit siya namumukod tangi sa iba.
Kahit nasa gitna ako ng kwartong puno ng mga estranghero ay makikilala ko pa rin siya. Isang pagpindot lang ang tumatagal at malalaman ko agad kung siya yun. May problema ba, Monica? Tanong niya na puno ng pag-aalala ang mga mata. Napansin niya siguro na natahimik ako bigla. Walang nangyaring ganito, Gabriel. Gusto kong sabihin pero hindi. I'm fine. This is beautiful, Gabriel. Bulong ko sa halip habang nakatitig sa interior ng coffee shop na pinalamutian ng elegante. Mukhang napakarangal at nakakaengganyo sa kabila ng maliit na espasyong nasasakupan nito. Parang bahay din ang atmosphere. Buti na gustuhan mo, sabi niya, ang mga kamay niya ay humawak sa mga daliri ko. Medyo hindi ako comfortable sa sobrang sarap na sensasyon ng kanyang mga kamay sa balat ko, pero hindi ko inaalis. Pinapasok niya ako sa glass door nang hindi binibitawan ang mga daliri ko. Biglang tumahimik ang kwarto pagkapasok namin. Kung may nahuhulog sa silid ay tiyak na maririnig ito sa paglapag nito sa ilalim. Si Gabriel naman ay parang hindi napansin ang biglang pagbabago ng atmosphere. Nagpatuloy siya sa pag-arte na parang walang nangyari. I wonder kung nakikilala siya ng mga tao sa loob ng room. Sa wakas ay nakabawi ang natulalan na maliliit na tao. Nagpatuloy ang usapan pero hindi naman ganoon kalakas kanina. Nang makarating kami sa bakanteng table malapit sa glass walls na overlooking the streets, hinila ako ni Gabriel ng upuan. Salamat, bulong ko at dumapo sa malambot na unan ng upuan. Nang maupo na ako sa upuan ay doon na siya lumipat sa bakanteng upuan sa tapat ko at umuko pa sa upuan. Nirefer ako ni Madam Stella sa lugar na ito. I agreed it was excellent. Hindi lang sila gumagawa ng well-blended coffee kundi sikat din ang lugar na ito sa kanilang mga cake at ice cream. Wala akong oras para sumagot. Lumapit sa table namin yung waitress na naka-black and white uniform. Good morning ma'am and sir. Welcome to Le Amore Cafe. Please take time choose your orders. Here's the menu. Inabot niya kay Gabriel ang menu card bago siya umatras para salubungin ang mga bagong dating na customer na nakaupo sa malayo sa sulok ng kwarto. Have you decided what to order? Tanong ni Gabriel saglit matapos basahin ang menu card. I want to have ice cream cake. Medyo matagal na rin akong hindi kumakain. Sagot ko nang hindi inaalis ang tingin sa katakam-takam na imahe ng pagkain sa menu. Pagtingin lang sa picture ay sapat na para tumulo na ang laway ko pababa sa bibig ko. Mag-o-order ako ng katulad ng sa iyo. And for our drinks, I recommend we have mo. Hindi ko na natapos ang mga salita at tinikom ko na ang bibig ko. Hindi ko masabi sa kanya na o-order ako ng kape. Walang alinlangang iisipin niyang kakaiba ang ex-wife. Sinong gustong magpares ng cold ice cream cake na may mainit na kape? Iyon ay magiging isang hindi pangkaraniwang combination. Huwag kang ang mahiya, sabi niya na kumikinang sa amusement ang mga mata niya. Kinagat ko ang ibabang labi ko sa pag-asang hindi kasing pula ng hinog na kamatis ang pisngi ko. Nag-aatubili akong itinaas ang ulo ko sa kanya, at nang gawin ko, dahan-dahang gumuhit ang kanyang mga labi sa isang ngiti, na kumikislap sa akin ng isang perpektong set ng parang perlas na puting ngipin na mariing nagpapaalala sa akin ng isang toothpaste commercial model. Sa tuwing ginagamit niya ang ngiting iyon sa akin, nagiging malambot ang tuhod ko. 5 taon na tayong kasal, Monica. Patuloy niya, kung may mas nakakakilala sa iyo ay ako yun. Alam ko ang iyong kakaibang addiction sa paraang alam ko ang bawat nunal sa bawat bahagi ng iyong katawan. Sinabi niya ang mga salita sa paos na bulong. Hindi ko alam kung imahinasyon ko lang iyon, pero nasabi niya ang mga salita sa intimate na paraan. Ibinuka ko ang bibig ko para magsalita, pero walang lumalabas na salita sa labi ko. Nailigtas ako ng bell nang dumating ang waitress para kunin ang order namin. Pwede ko bang makuha ang order mo, sir? 2 ice cream cakes and 2 cafe mocha please. That all would be. Aniya at ibinalik ang menu sa waitress na umatras pabalik sa counter matapos kunin ang menu at ang order namin sa kanya. Alam kong ice cream cake and coffee is a weird combination. Mahinang sabi ko, pagkaalis ng waitress at nabawi ko ang boses ko. Ngunit hindi mo kailangang gawin ang parehong order tulad ng sa akin, dagdag ko, na nag-aapoy ang mga pisngi sa galit. Of course not, I wouldn't order that if I don't like it. Matagal na tayong kasal, kahit anong kakaibang gana mo, I managed to adapt them. Napangiti siya, kumikinang ang mga mata niya sa pagkahumaling. Hindi ko alam kung dapat ba akong magpasalamat o hindi dahil dito. Nitong mga nakaraang araw pagkatapos ng confrontation namin sa balcony, malaki ang pagbabago. Ang makapal na patong ng pader na naghihiwalay sa amin ay tila gumuho, kaya mas naging malapit kami sa paraang hindi pa namin nararating. Ito ay hindi lamang isang intimate na uri ng pagiging malapit, ngunit mayroong isang bagay na higit pa kaysa doon na parang sa wakas ay nakarating na kami sa isang pagkakaunawaan na anuman ang nangyari sa nakaraan, ay dapat manatili doon. Wala itong naidulot sa amin kundi sakit at pait kung tutuusin. Sapat na ang paghihirap namin. Hanggang ngayon ipinagdadasal namin ang kabayaran ng aming kawalang ingat.
Ang pinakamagandang gawin namin ngayon ay ang mabuhay ngayon ng walang pagsisisi. Anuman ang pagkakamali na nagawa namin sa nakaraan ay hindi na maibabalik. However, we could use the lessons we learned from our mistakes to build a bright future ahead of us. We must slowly rebuild our lives together, not as lovers but best friends. Though the feelings we have for each other are still there, we're not ready to enter on to the next level yet. We're better as friends. Nagpapagaling pa rin kami ng malalim na lumang sugat. Oras lang ang magsasabi kung magiging higit pa kami doon. Pero sa ngayon, kung ano man ang meron kami, it's more than enough. Maya-maya ay dumating ang waitress na may dalang tray na may laman na 2 cups of sipong cafe mocha, at 2 platters ng nakakaakit na ice cream cake. Napaawang ang bibig ko sa tanawing yun. Kinagat ko ang ibabang labi ko habang naiinip na naghihintay sa waitress na matapos iset lahat ng nasa mesa. Maingat niyang ibinaba ang tasa at pagkatapos ay ang isa pa. Halos iikot ko ang aking mga mata sa langit sa mabagal na serbisyo. Ito ay kinuha sa akin ng isang malaking halaga ng pagpipigil sa sarili na huwag akong tumayo at tulungan siyang pagsilbihan ang natitira. Nagugutom ako. Sino ang maaaring sisihin sa akin? Nakahinga ko ng maluwag nang makitang natapos na niya ang trabaho, mumulong ako ng mabilis na pasasalamat bago siya lumipat para tulungan ang susunod niyang customer. Agad kong kinuha ang dessert spoon at sumandok ng isang subo ng serving sa kadumiretso sa bibig ko. Heaven! Halos ipikit ko ang aking mga mata nang matunaw ang ice cream cake sa loob ng aking bibig. Baka magdadala ako pagbalik namin para makakain na rin sina Elisa at Madam Stella. Natutuwa akong nagustuhan mo ito, komento niya. Nakalimutan kong kasama ko si Gabriel. Naglalaho lang ang lahat kapag kumakain ako. Pagkain lang ang mahalaga sa akin lalo na kung dessert. Dahan-dahan kong inangat ang tingin ko sa mukha niya. Panay ang tingin niya sa akin kaya medyo na-conscious ako. Ang kanyang katangi-tanging asul na mga mata ay kumikinang sa ilaw sa kisame na ginagawa itong mas maliwanag. Nahihiya akong tingnan na parang species sa ilalim ng microscope, umiwas ako ng tingin. Hindi kinakabahan sa mga titig niya. Monica, inangat ko ang ulo ko pabalik sa kanya. Nagulat ako nang tinawag niya ang pangalan ko. Tulad ng pagtatanong ko kung ano ang mali, bumalaw ang mga daliri niya para hawakan ang mukha ko. Napatili ako sa kinauupuan ko nang dumampi sa balat ko ang init ng mga daliri niya. Nagsimula ang nagbabagang init sa puntong hinawakan niya ako. Hinaplos ng mga daliri niya ang pisngi ko hanggang sa dumapo ito sa labi ko, para punasan ang mantsa ng tsokolate sa gilid ng labi ko. Sweet, bulong niya na dinilaan ang dulo ng kanyang mga daliri na ginamit niya sa pagpunas ng nalalabi sa tsokolate sa gilid ng labi ko. Ang kanyang mga mata ay hawak ang aking bihag. Pilit kong inaalis ang tingin ko sa kanya pero hindi ko magawa. Na-hypnotize na ako. Natuyo ang lalamunan ko. Pakiramdam ko ako na ang pinakamagandang babae sa mundo habang siya ay patuloy na nakatingin sa akin ng ganoon. Bigla akong napaisip kung ganoon din ba ang nararamdaman niya sa nararamdaman ko. We've been husband and wife, kung tutusin, may naramdaman siya sa akin. Sabihin na natin kung hindi pag-ibig ay maaaring pagsinta at paghanga. Sapat na sa akin iyon. Totoo, sabi niya noong magkaharap kami na mahal niya pa rin ako pero hindi ako kontento. Baka nadala na siya that time. Maaaring hindi na niya nararamdaman ang parehong matinding pakiramdam ngayong mas malinaw na ang kanyang isip. Dumausdes ang dila ko sa gilid ng labi ko kung saan niya ako huling hinawakan. Ramdam ko pa rin ang init ng mga daliri niya sa balat ko. Pasimpleng nakatingin sa akin si Gabriel and yet every part of my body started to shake with anticipation. Siya lang ang lalaking nakapagpaibig sa akin ng paulit-ulit na hindi man lang sinusubukan. Sa wakas, nang hindi ko nakaya ang titig niya ay umiwas ako ng tingin. Niyuko ko ang ulo ko sa platter ng ice cream cake at ipinagpatuloy ang pagkain. Hindi na siya umimik at nagpatuloy na rin sa pagkain. Sa loob ng 5 minuto, natapos kong kainin ang buong slice ng ice cream cake mula sa platter. I was actually feeling a bit sorry na hindi ako nag-order ng 2 slice. Hindi pa ako masyadong nakontento pero wala akong sinabi, nahihiyang mapansin niya ang unladylike, kung gana kapag humingi pa ako. Maingat kong kinuha ang tasa ng cafe mocha sa pagitan ng aking mga kamay, at dinala ito sa aking mga labi para sa isang mabilis na paghigop. Hindi na masyadong mainit, napansin ko habang umiinom ako ng isang malaking higop. Napakasarap nito, pinaganda lang ng ice cream cake ang malasang pait ng kape. Hindi pa tapos kumain si Gabriel. Sinamantala ko ang pagkakataon na panoorin siyang kumakain. He looked so damn good kahit habang kumakain.
I wonder how he was able to appear so regal and classy all the time. Taglay niya ang kakisigan at pagiging sophisticado ng isang king. Sino ba naman ang hindi mai-inlove sa lalaking kasing perpekto ng isang ito? Pero hindi yung itsura niya ang nakakuha ng atensyon ko, bonus lang yung gwapo niyang mukha. Ang pagkatao niya ang dahilan kung bakit ako nahulog sa kanya. Wala akong maisip na magmahal ng ibang lalaki maliban kay Gabriel. Siya lang ang nakakapagpabilis ng tibok ng puso ko. Sino kaya ang makahinga sa akin? Sino ba naman ang makapagpaparamdam sa akin na ako ang pinakamagandang babae sa mundo sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa akin? Mamahalin ko siya ng palihim sa natitirang mga araw ko. Naramdaman niya sigurong pinapanood ko siya. Itinaas niya ang ulo niya hanggang sa magkapantay ang mata niya sa mata ko. Isang malawak na ngiti ang dumukwang sa labi niya matapos niya akong mahuli na nakatingin sa kanya. Dinilaan niya ang bibig at lumapit pa. Nakapasa ba ako sa standards mo? Tanong niya. Isang malalim na pamumula ang gumapang sa aking pisngi. Hindi kumikislap ang tingin ko sa kanya. Sabi ko, overqualified ka, sagot ko. If you will rate me 1 to 10, anong score ang ibibigay mo? Walang pag-aalinlangan, bibigyan kita ng 11. Isang pagsabog ng malutong na tawa ang bumungad sa kanyang mga labi na pinilit ang mga bisita mula sa kalapit na mesa upang siya ay bigyan ng mga sulyap. Si Gabriel naman ay parang walang pakialam sa atensyon na inaakit niya. Sinamaan niya ako ng tingin. Nagmukha siyang mas bata ng 5 taon na nakaunat ang mukha ng ganoon. I never saw him look this lively before way back when we were in Gonzales Mansion. Naisip ko pa nga after knowing him 4 weeks na hindi siya marunong tumawa. Mukhang hindi maganda ang hinusgahan ko sa kanya. Marahil ang aming confrontation ay nakatulong sa pagpapagaan ng anumang pasanin na naramdaman niya noon. Nakalaya na kami sa aming paghihirap. I'm so flattered, Monica. Sa wakas ay sumagot siya, pinunasan ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata. Lumipat ang mga mata ko sa kanyang kalahating kinakain na cake. It looked so enticing. Mas gusto ko pang kumain. Medyo nahihiya lang akong humingi ng isa pang platter. Sinenyasan niya akong ibuka ang bibig ko. Nalilito na baka may icing na nabahiran ang labi ko, ibinuka ko ang aking bibig. Pero bago ko pa ma-realize kung ano ang balak niya, may dala na siyang isang kutsarang ice cream cake sa bibig ko. Ang mga pisngi ko ay naging kulay ng hinog na kamatis matapos mapagtantong gumamit siya ng sariling kutsara para pakainin ako. Ang tila matamis na kilos ay ginawa ng kalahati ng mga panauhin, ang karamihan ay mga babae, tumingin sa kanya ng may pagkamangha at paghanga. Ako naman ay naguguluhan, at halos hindi makapagsalita habang lumulunok. More, tanong niya na kumikislap ang mga mata sa saya. Umiling ako at nilunok ang laman ng bibig ko. Busog na ako, sa wakas ay sagot ko nang makabawi ako. Nagkibit balikat siya at inubos ang ice cream cake niya. Parang hindi alam ni Gabriel ang epekto niya sa akin. Hanggang ngayon ay kumabog ang dibdib ko sa loob ng ribcage ko. Nilunok ko ang tasa ng cafe mocha para mabawasan ang panunuyo ng lalamunan ko. Hindi malinaw sa akin kung date ba ito o hindi. Pareho kaming bagsak sa exam, at hindi rin ito celebration. I hope you're enjoying this simple treat, sabi niya na parang binabasa ang iniisip ko. Inilapit niya ang tasa sa kanyang bibig para humigop. This tastes so good, komento niya at hindi na ako nag-agree pa. Hinihintay niya ang sagot ko. Of course, I'm enjoying it, Gabriel, thank you so much. Sumagot ako. Hindi ko masabi kung gaano ito kahalaga sa akin. He made me forget how disappointed I am with examination results. And the fact na sabay kaming magre-retake ng exam, napuno ako ng kilig. Mas magiging mabuti kung uupo siya sa tabi ko habang nasa kalagitnaan kami ng exam. Kailangan ko lang siyang tingnan para mawala ang pag-aalala ko. Ang kanyang presensya ay magiging isang kasiguruhan na nagpapaalala sa akin na hindi ako mag-isa during the exam. Inilagay ni Gabriel ang bakanteng tasa sa ibabaw ng mesa. Busog na ako, sabi niya sabay hawak sa tiyan niya. Bago tayo umalis, we will take out some cakes para kina Elisa at Madam Stella. Dagdag niya. Iyon din ang iniisip ko, sagot ko, na nakatitig sa kanya. The thought that he remembered to bring something for Elisa and Madam Stella, made my heart swell with pride. Hindi siya yung tipong sarili niya lang ang iniisip. Iniisip din niya ang iba. I think I'll be order now. Isang oras na tayo dito, malapit na tayong bumalik. Nang mabakante ko ang upuan ko, ganun din ang ginawa niya. Wait, sabi niya, ang kanyang mga braso ay gumagalaw sa aking mga balikat, at hinila ako sa kanyang mga dibdib. 1, 2, 3, smile Monica.
Nang matapos ay ibinaba niya ang phone niya, lumingon sa akin. Nakita niya ang pagkalito na nakaukit sa buong mukha ko. Sorry, nakangiting sambit niya. Kailangan ko ng nakaka-inspire na wallpaper. Sa kabilang banda, si Gabriel. Nagsisisi akong pinakawalan si Monica. Lumipat siya sa counter nang hindi lumilingon. Bumalik ang atensyon ko sa phone at pinagmasdan ang picture namin na may malawak na ngiti sa labi. Dear Lord, napakaganda niya. Napaisip ako, huminga ng malalim. Nakatuon lang ang atensyon ko sa malambot at mala-angel na mukha niya. Isang pares na lang ng pakpak ang kulang sa likod niya para maging ganap siyang kamukha ng makapangyarihang nilalang ng langit. Nang matagumpay kong ginawa ang aming larawan bilang aking phone wallpaper ay lubos akong nasiyahan sa resulta. Ngayon, ang aking telepono ay perpekto sa kanyang picture. Mabilis na lumipat ang aking tingin sa kanyang balingkinitang likod, at napansin kung gaano siya kaganda sa maluwag na t-shirt habang naglalakad patungo sa counter, ang kanyang balakang ay mapang-akit na nanginginig sa bawat hakbang na kanyang ginagawa. Hindi niya sinasadya, ni hindi niya alam na palihim ko siyang pinagmamasdan. Bumaba ang mga mata ko hanggang sa huminto ang paghanga ko sa kanyang makinis at porselana na mga binti. Ang kanyang mahubog na mahahabang binti ay ang kanyang pinakamahusay na asset. Kahit sinong ambisyosong babae ay papatay para lang magkaroon nito. Sa proseso ng paghanga sa kanya, bigla kong nalaman na hindi lang pala ako ang gumagawa ng ganoon at ayoko ito. Akin siya at akin lang. Sinundan ko siya ng mabilis na mahabang hakbang. Lumitaw ang pagsimangot sa aking mga templo. Huminto siya sa counter. Nilapitan siya ng cashier at hiningi ang order niya. Lumipat ako sa likod niya para takpan ng katawan ko ang balingkinitan niyang anyo. Kaya, hinaharangan ang pagtingin ng isang dosenang mata na tahimik na humahanga sa kanya kanina. Halos mapasigaw ako sa malutong na tawa nang marinig ko ang isang lalaki na umuungol sa frustration. Gabriel, nanlaki ang kanyang kumikinang na mga mata nang sumulyap siya sa akin. Yes, Black Forest cake na lang ba ang i-order natin? Ang sarap ng ice cream cake pero mabilis itong matunaw sa daan. Black Forest cake would do, Monica. Elisa and Madam Stella would appreciate it. Binigyan niya ako ng matamis na ngiti na halos mawalan ako ng hininga. Lumingon siya sa counter na hindi niya namalayan ang laki ng impact ng ngiti niya sa akin, hanggang ngayon nanginginig ako. Nagbayad ako ng bills at kinuha ang square box ng cake sa staff na nag-abot nito sa counter. Pagkatapos ay umatras kami sa pintuan. My arms were protectively resting on her back na parang may darating at aagawin siya sa akin kung hindi. Tahimik na babala rin ang nagsasabing pag-aari ko ang babaeng ito. Tingnan mo, Gabriel, tuwang-tuwang turo ni Monica nang nasa labas na kami ng pinto. Lumingon ako sa kung saan siya nakatingin at nakita ko ang isang batang lalaki na nasa edad 4 na taong gulang, isang baseball cap sa ulo na naglalakad papunta sa pintuan ng coffee shop. He's so cute, di ba? Yes, he is adorable, and you look like a celestial goddess. Itinago ko sa sarili ko ang huling pangungusap at pigil ng ngiti sa mga labi ko. Isinuot ko ang helmet sa ulo ko. Nang matapos ako, napatingin ako sa kanya na nagtataka kung ano ang tumatagal sa kanya. Let me. Kinuha ko ang pink na helmet sa mga kamay niya, kinalas ang lock, at inilagay sa ulo niya. Nang medyo nasiyahan ako, lumipat ako sa motorsiklo at iginulong ito sa gilid ng highway. Pagkasakay ko sa motor ay sumunod naman si Monica. Nang pumwesto na siya sa likod ko at lumapit ng kaunti hanggang sa maramdaman ko ang malambot na init ng katawan niya sa balat ko, nanigas ako bilang tugon. Nag-init ang pisngi ko habang tumatayo ang mga balahibo ko sa katawan. Hindi man niya sinasadya pero naaakit ako. Parang gusto ko siyang hilahin sa pinakamalapit na pader, ay pinsya doon at halikan ng malalim hanggang sa malagutan kami ng hininga. Napagtanto kung paano dumadaloy ang mga wild na ideya sa aking isipan, umiling ako at itinulak ang mga iniisip. Humigpit ang kanang kamay ni Monica sa tiyan ko, pagkatapos umabante ang motorsiklo. I was driving much slower this time since she's holding a box of Black Forest cake sa kabilang kamay niya. I don't want her to fall off because of my recklessness. Binagtas ng motorsiklo ang malawak na highway. Ang pagdiin niya nang napakalapit sa akin na halos walang hangin na makadaan sa pagitan namin ay nakaagaw ng aking hininga sa tuwing naaaliw ako sa ideya. Wala pang babaeng nakapag-asal sa akin na parang hot-blooded teenager noon. Si Monica lang ang gumawa. Hindi ko alam kung paano ko nabuhay ang mga nakaraang buwan na wala siya sa buhay ko. Bumalik ang tingin ko sa panahong akala ko muntik na akong mawala sa kanya, at naramdaman kong bumalik ang takot. Hinding-hindi ako papayag kahit sinong maglalagay ng daliri sa kanya. Dapat ko siyang protektahan kahit anong mangyari.
Ang malawak, marangyang ari-arian sa wakas ay nakita. Napabuntong hininga ako. Nakakalungkot lang na tapos na ang aming mini-date. Ni hindi niya alam na may date kami. Ang motorsiklo ay huminto sa sementadong pavement, sa harap ng malaking estate. Maingat na bumaba si Monica. Kinuha ko yung cake sa kamay niya para madali siyang makagalaw. Nang makatayo na siya, inabot ko ang cake at bumalik sa kanya. Salamat, Gabriel. Bulong niya. Namumula ang mga pisngi niya sa pinkish glow. Hindi ko alam kung ang init lang o talagang namumula siya. Inalis niya ang kanyang helmet, sa pagkakataong ito ay matagumpay niyang natanggal ang lock nang hindi ko tinulungan at ibinalik yun sa akin. Nagmamadali siyang lumipat sa pinto. Napangiti ako habang pinagmamasdan ang paglalakad niya palayo hanggang sa makapasok siya sa pinto, at mawala sa paningin ko. Sigurado akong hahanapin niya agad si Faith Viena. Pinahinto ko ang makina at bumaba sa motorsiklo, at hinila ito sa loob ng garahe. Habang naglalakad ako pabalik sa bahay ay nakaparada sa harap ng damuhan ng isang makintab na itim na Rolls Royce na may hindi pangkaraniwang plate number. Nakuha agad nito ang atensyon ko. Mr. Anderson, may isang Mr. Nicholas na gustong makita ka. Naghihintay siya sa loob ng living room. Anong ginagawa ni Lucas Nicholas dito? Naglakad ako ng mabilis papunta sa living room, inihanda ang sarili ko para sa balita ni Lucas Nicholas sa kanya. Kung ano man iyon, mayroon akong paniwala na hindi ko ito magugustuhan. At dito na po, nagtatapos ang part 40 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.